Dahil sa isang sandali ng kapabayaan, pinadala ng walang kumpiyansang lalaking ito ang munting daga sa ilog. Sa kanyang pagkagulat, gusto niyang bigyan ang babaeng doktor ng isang mas maganda at mas mahusay na daga. Gayunpaman, ito ay hindi isang ordinaryong daga, kundi ang resulta ng kanyang taon ng pananaliksik. Sa galit, agad siyang sinigawan ng babaeng doktor at inakusahan siya na walang pinagkaiba sa isang daga. Ang mga salita ay tumagos ng diretso sa kanyang mahinang puso. Sa huli, dahil hindi niya makayanan ang presyon, nagpa siya ang walang kumpiyansang lalaki na mag-ensayo sa paglangoy sa malamig na ilog upang mahanap ang kanyang daan pabalik sa kanyang mga ninuno. Nang dalhin siya ng kanyang pamilya sa ospital, ay kaunti na lang ang kanyang hininga. Alam niyang sa pagkakataong ito, kahit pakawalan siya ng Diyos ng kamatayan, wala na siyang pag-asa sa hinaharap. Kaya naman, sumang-ayon ang buong pamilya na maging living subject siya para sa proyekto ng babaeng doktor. Ang sandaling pumirma ang kanyang pamilya sa desisyon ay ang sandaling pumasok sa bagong yugto ang buhay ng walang kumpiyansang lalaking ito. Dahil dala niya ang aura ng isang bida, simula pa noong bata siya, ang walang muwang na batang ito ay naging ipinagmamalaki ng buong pamilya. Ngunit isang araw, biglang dumating ang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Dahil lang sa lakas loob niyang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid mula sa biglaang lumipad na raketa, nabali ang pulso ng bata. Bagaman hindi nakaapekto ang pagkahulog na iyon sa kanyang panalo sa World Championship, ito ang nagtapos sa kanyang karera sa tennis. Dahil sa pagkawala ng kanyang kayamanan at pera, nakaramdam siya ng matinding kawalan ng pag-asa sa sinumang makikita niya. Simula sa nakamamatay na araw na iyon, ang mga sakuna ay sunod-sunod na dumating sa kanyang buhay. Bagaman labis siyang nasaktan at tumutulo ang kanyang luha, wala nang ibang paraan ang kanyang mga magulang kundi ipadala ang bata upang manirahan sa kanyang lola sa probinsya. Matapos malaman ang intensyon ng kanyang mga magulang na iwanan siya sa isang malayong lugar, dali-daling nag-impake si Ligon at hinabol sila. Nakatayo sa kabilang panig, pinanood niya ang sasakyan ng kanyang mga magulang na unti-unting lumalayo at biglang bumuhos ang luha sa mukha ni Ligon. Kahit na umiiyak si Ligon at nagmamakaawa sa kanyang mga magulang na bumalik at isama siya, kahit na sinabi niyang ayaw niyang manatili doon. Nang tumatakbo siya sa gitna ng tulay, nadulas siya at nahulog ang kanyang medalya sa lawa sa tabi mismo nito. Ang oras ay lumipas ng mabilis, parang isang bisikletang walang preno, at sa isang iglap, 15 taon na ang nakalipas. Dahil sa trauma sa nakaraan, hindi na siya kasing kumpiyansa at masigla gaya ng dati. Sa pagdanas ng matinding sakit na nagpahina sa kanya, nabubuhay siya ngayon sa patuloy na pakiramdam ng pagkabalisa at takot. Wala siyang tiwala sa mga tao, kaya hindi na siya dumadalo sa mga class reunion kahit na iniimbitahan siya ng kanyang mga kaibigan. Hindi siya pumupunta dahil sa pagiging matigas ng ulo o dahil ayaw niya sa kanyang mga kaklase, kundi dahil alam niyang makikita niya ang kanyang first love sa reunion na ito. Siya rin ang batang babae na nag-risk na tumalon sa malamig na tubig upang iligtas ang kanyang buhay noong araw na iyon. Pagbaba pa lang niya sa siksikang paliparan, tinakpan na ng kanyang mga magulang ang kanyang mukha gamit ang iba't ibang uri ng panakit. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay sa ibang bansa, matagumpay na naging isa sa pinakasikat na manlalaro ng tennis sa Korea ang nakababatang kapatid ni Ligon. Salungat sa kanyang kapatid na sikat na yon, si Ligon ay nanatiling hindi kilala at walang nakakakilala sa kanya. Dahil wala siyang matatag na trabaho para masuportahan ang sarili, kailangan niyang magtrabaho para sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil ayaw ng kanyang nakababatang kapatid na palibutan siya ng mga tagahanga. Kaya, araw-araw, kailangang magsuot ni Ligon ng damit na ganap na nakatakip mula ulo hanggang paa upang magpanggap na kapatid niya. Isang araw, habang tumatakas si Ligon mula sa mga tagahanga, nabangga niya si Jujon. Dahil sa biglaang pagbangga, nagkapalitan silang dalawa ng maleta. Sa oras na ito, pareho silang walang ideya na ang pagbangga na ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Si Jujon ay isang kilalang psychiatrist sa Korea. Sa nakalipas na 10 taon, matyaga niyang pinag-aaralan ang isang proyekto na tinatawag na Bad Memory Eraser. Ang kanyang proyekto ay makakatulong sa mga tao na burahin ang masasamang alaala sa kanilang buhay. Pagkatapos ng maraming taon ng pagod na pananaliksik at pagpapaunlad, ang proyekto ni Jujon ay sa wakas ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Matapos ma-shock, ang kanyang test subject number 107 ay nagsimulang tumanggi sa pagkain at inumin dahil sa pagkawala ng kanyang gana sa pagkain. Ngunit matapos itong gamutin sa pamamaraan na sinaliksik ni Jujon, ganap na itong nakabawi sa kanyang orihinal na gana. Sa pagkakataong ito, bumalik si Jujon sa Korea upang ipahayag ang mga kahangahangang pag-unlad ng eksperimento upang makaakit ng pamumuhunan mula sa mga malalaking negosyante. Ngunit nang buksan niya ang maleta upang kunin ang mga materyales sa pananaliksik, nagulat siya nang matuklasan na mali ang maleta na nakuha niya. Sa hindi na pag-iisip, agad na tinawagan ni Jujon si Ligon upang ibalik ang kanyang bagahe. Ngunit ang natanggap niya lang ay ang sagot mula sa operator na, ang numerong iyong tinatawagan ay hindi po maaaring matawagan, subukan po ulit mamaya. Sa sandaling hindi niya makontak si Ligon, pakiramdam ni Jujon ay gumuho ang kanyang mundo. Samantala, si Ligon ay nananatiling nakakulong sa sarili niya na parang isang asong takot sa ulan sa sarili niyang bahay. Ang kanyang laging malungkot na itsura ay nagpapagalit sa kanyang mga magulang at pinapagalitan siya. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang tanging magagawa lang ni Ligon ay humingi ng tawad sa kanyang mga magulang dahil sa paggawa ng lahat ng bagay na masama tulad ng ngayon.
Dahil sa kawalan ng kumpiyansa, laging nararamdaman ni Ligon na wala siyang halaga sa paningin ng kanyang mga magulang. Sa pagtingin sa paraan ng pag-aalaga ng kanyang ina sa bawat miyembro ng pamilya, hindi niya maiwasang mainggit sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil ang bata ay laging ang numero unong prioridad ng kanyang mga magulang sa maliit na pamilyang ito. Ang taong nasa pangalawang pwesto sa bahay na ito ay syempre ang kanyang ina at walang iba. Pagkatapos ay ang kanyang ama at sa huli ay siya, ang panganay na anak na minsan ay itinuring na pinagmamalaki ng pamilya. Habang si Ligon ay nalulubog sa sarili niyang pag-iisip, biglang may lumitaw na mangkok sa kanyang harapan. Dahil sinabi ni Ligon na ayaw niyang kumain ng nilagang karne sa sabaw, mabilis siyang binigyan ng kanyang ina ng isang mangkok ng ginutay-gutay na manok. Sa sandaling iyon, nangarap si Ligon na mayroon pa rin siyang pwesto sa puso ng kanyang ina. Ngunit habang siya ay nalulunod sa kanyang sariling ilusyon, isang pangungusap mula sa kanyang ina ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nalaman niya na sa bahay na ito, ang pwesto ni Ligon ay mas mababa pa kaysa sa aso na minahal ng kanyang mga magulang. Sa pakiramdam ng pagkainis, nagpa siya si Ligon sa pagkakataong ito na makipagkumpetensya sa maliit na aso upang makuha muli ang atensyon ng kanyang mga magulang. Sino ang mag-aakalang sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig? Galit na kinagat ng maliit na aso ang mukha ni Ligon. Matapos kumain hanggang sa mabusog, minaneho ni Ligon ang kanyang kapatid papunta sa ahensya nito upang i-renew ang kanyang kontrata. Pagdating sa kumpanya, mainit na binati ni Chashon si Ligon sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang kamay. Simula pa noong bata si Chashon, hinahangaan na niya ang pambihirang talento ni Ligon sa tennis. Sa pagkakita kay Ligon doon, akala niya ay isa siyang atleta ng kumpanya. Dahil matagal-tagal na ring may nakakilala sa kanya, hindi agad itinama ni Ligon ang maling akala na ito. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang direktor ng kumpanya sa harap ng dalawa na parang isang Diyos. Ang nakakabahala ay hindi niya man lang tiningnan si Ligon, ngunit naging napakamainit sa pagtanggap kay Chashon, na sikat na ngayon. Ang kanyang kakaibang kilos ay nagparamdam sa sitwasyon na labis na awkward. Sa sandaling ito, biglang dumating ang nakababatang kapatid ni Ligon, si Lisin. Upang maiwasan na ma-pressure ang kanyang kuya, nagkunwari si Lisin na walang alam at nag-iba ng usapan, humiling sa kanyang kuya na bilhan siya ng isang tasa ng kape. Sinunod ito ni Ligon, ngunit ang kanyang kawalan ng kumpiyansa ay nagpaliwanag sa kanya na ginagamit lang siya ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono sa bulsa ni Ligon. Ito ay tawag mula kay Zushon na nagtatrabaho sa ospital. Hiniling ni Zushon kay Ligon na iwanan ang kanyang address at nangakong ibabalik ang bagahe sa loob ng isang linggo. Ngunit nagmamadaling pinuto ni Ligon ang tawag na nagpagalit kay Zushon sa kabilang linya. Nang idinidala ni Ligon ang kape sa meeting room, ibinato ng direktor ng kumpanya ang isang folder ng mga dokumento at inutusan siyang kumuha ng photocopy. Bago siya umalis, sinabi ni Ligon, ang data ay numero lang, ang mahalaga ay ang pagsusuri sa sistema. Agad na hindi mapakali ang maliit na tagahanga ni Ligon at hiniling na mag-analisa siya kaagad. Tumingin si Ligon sa direktor sa tabi niya at nang senyasan siya nito gamit ang kamay, saka lang siya nagsalita. Base sa mga datos sa ulat, mabilis na nasuri ni Ligon na na-injury ang tuhod ni Zushon. Ang pahayag na ito ay agad na nagpagalit sa direktor na hindi naman siya gusto. Pagkatapos, basta na lang ibinato ng direktor ang makapal na folder ng mga dokumento sa ere. Dahil sa tahasang paninirang puri na ito, hindi nagsalita si Ligon kundi yumuko na lang para pulutin ang bawat pahina ng dokumento sa sahig. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa ulo. Ang resulta ng kanyang dating injury ay agad na lumitaw. Sa ganitong estado, hinawakan niya ang kanyang masakit na braso at dumiretso palabas ng gusali. Sa kabilang dako, si Zushon ay parang langgam sa mainit na kawali, patuloy na nag-iiwan ng mga mensahe sa telepono ni Ligon. Ang tono niya ay nagsimula ng may pagkairita at unti-unting naging mapagpakumbaba, umaasa na sasagutin ni Ligon ang kanyang mensahe. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang nurse na nag-uulat na may pasyenteng may sakit sa pulso na dumating sa ospital. Ito ay nagpagulo kay Zushon dahil ang kasong ito ay dapat na dinala sa neurosurgery o orthopedics. Nang maglaon, nalaman niya na ang pasyenteng ito ay kay Professor Han, ngunit dahil wala ang profesor, hiniling siya nito na tumulong. Sa maikling panahon, natapos ni Zushon na ang sakit sa kamay ni Ligon ay dahil sa psychological na issue. Malamang na ito ay isang psychosomatic na sakit na dulot ng epekto ng naunang injury. Sa harap ni Ligon, isang taong patuloy na humihingi ng pain reliever na reseta. Mabilis na pinindot ni Zushon ang likod ng kamay ni Ligon na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Nagalit si Ligon at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nakalimutan na ang kanyang kanang kamay ay patuloy na sumasakit. Sinabi ni Zushon na wala siyang pakialam sa mga pinagdaanan ni Ligon sa nakaraan. Ngunit kung gusto niyang pagalingin ang masasamang alaala, marahil ay maaaring gumamit ng magagandang alaala upang punan ang mga ito. Halimbawa, ang pagiging matapang na hanapin muli ang kanyang first love. Ngunit sumagot si Ligon na kung pati ang magagandang alaala ay magiging masamang alaala, siya ba ang mananagot? Ito ay nagpatahimik kay Zushon at nagpataas sa kanyang pagiging interesado sa lalaking ito. Nang maglaon, nang tingnan niyang mabuti, natuklasan ni Zushon na si Ligon pala ang taong hinahanap niya. Nagmadali siyang humabol ngunit wala na siyang nakita. Kaya, nag-iwan siya ng mensahe na humihingi ng tawad tungkol sa nangyari sa ospital kanina. Sinabi niya na bagaman hindi niya kayang lutasin ang sakit ni Ligon, kung kailangan niya ng taong makausap, maaari siyang pumunta kay Zushon anumang oras. Pagkatapos marinig ang mensahe, sinabi ni Ligon na personal niyang dadalhin ang maleta sa ospital kinabukasan. Kinaumagahan, natagpuan ni Lisin sa bulsa ng kanyang kuya ang isang imbitasyon niya at nalaman niyang ito pala ay para sa class reunion.
Tinusod-tuso niya na naiinggit siya sa kanyang kuya dahil nakatira siya sa Australia, kaya wala siyang kaklase sa Korea. Pagkatapos, tinanong ni Lee Sin ang kanyang kuya kung gusto niyang sumama siya upang tulungan siyang mapabuti ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi niya inakala na ang kilos na ito ay magpaparamdam kay Ligon ng mas matinding kawalan ng kumpiyansa at kalungkutan. Nang makita iyon, hindi na nagsalita pa si Lee Sin. Pumasok siya sa ospital at pumunta sa opisina ni Professor Han. Hiniling niya sa profesor na magreseta ng gamot para sa kanya tulad ng dati at sinabihan siya na hindi ito dapat malaman ng kanyang coach. Habang nag-uusap sila, aksidenteng natapon ni Professor Han ang tasa ng tsaa na nagpatingin kay Lee Sin sa proyekto na tinatawag na bad memory eraser. Nagtataka si Lee Sin kung talagang posible bang gawing kalimutan ng isang tao ang masasamang alaala. Ipinaliwanag ng profesor na sa halip na sabihing kalimutan, mas tumpak na sabihing daya. Ang proyektong ito ay maaaring itago ang masasamang alaala na nagbigay kay Lee Sin ng isang ideya. Samantala, ang fundraising event para sa proyekto ni Jujon ay naganap din sa araw na iyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kaganapan, biglang may nangyaring insidente. Tumakas ang mahalagang test subject number 107 mula sa hawla. Isang magulong tanawin ang naganap sa pasilyo ng ospital nang sinubukan ni Jujon na gamitin ang pagbato ng mga bato upang hulihin ang test subject. Sa mismong sandaling iyon, dumaan si Ligon sa kotse sa tapat ng gate ng ospital. Ang liwanag na nagmumula sa kotse ay nag-udyok sa test subject na dumiretso sa pintuan at tumakbo palabas. Isang malakas na tunog ang sinundan ng tunog ng biglaang pagpreno. Sa gayon, ang mga taon ng pananaliksik ni Jujon ay biglang naging walang kabuluhan. Walang kamalay-malay si Ligon, akala niya ay alagang daga ito ni Jujon, kaya inalok niyang bayaran ito. Sa gitna ng kanyang galit, sinigawan ni Jujon si Ligon. Sinumbatan niya ito kung bakit napakawalang pakialam niya sa isang buhay na nilalang. Kasabay nito, sinabi niya na mas mahalaga pa ang daga kaysa sa kanya dahil sa kanyang walang saysay na buhay. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umuukil-kil sa isipan ni Ligon na naging dahilan ng kanyang labis na paghihirap, kaya nilaktawan niya ang hapunan at palihim na umalis ng bahay. Hindi niya alam na espesyal na niluto ng kanyang ina ang tuyong manok para sa kanya. Sa huli, hindi na niya nakayanan pa, kaya nagpasya siyang mag-ensayo sa paglangway sa malamig na ilog upang mahanap ang kanyang daan pabalik sa kanyang mga ninuno. Nang dalhin siya sa ospital, 2 beses nang tumigil ang kanyang puso. Alam ng buong pamilya na kahit na malampasan ni Ligon ang pagsubok na ito, hindi magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Kaya, sumang-ayon sila na maging bagong test subject si Ligon para kay Jujon. Siyempre, tuwang-tuwa si Jujon nang ang kanyang proyekto na inakala niyang nabigo na ay biglang naging matagumpay sa isang kahanga-hangang paraan dahil walang anumang maaaring ihambing sa pagsubok sa katawan ng tao. Matapos ang operasyon, nawala ang masasamang alaala sa isip ni Ligon, ngunit ang alaala ng babaeng nagligtas sa kanya ay naging mas malinaw. Si Ligon, pagkatapos mawala ng alaala dahil sa operasyon, ay ganap na nagbago at naging mas laya sa buhay. Una, akala niya ay ang kanyang doktor ang kanyang first love. Dahil dito, si Jujon ay laging ginagambala ng mga salitang "Yiti first love" mula sa kanya. Ito ay nag-alala kay Jujon kung may problema ba sa operasyon. Matapos niyang mabaliw ang doktor, sinunod naman ang pamilya ni Ligon. Tinanong siya ng kanyang ina kung naaalala pa niya kung sino sila, ngunit ang kanyang sagot ay nagpasindak sa kanyang mga magulang. Tinanong ulit siya ng kanyang ina kung naaalala pa niya na nasaktan siya, kaya nagsimulang suriin ni Ligon ang kanyang katawan at nasiyahan. Tiningnan niya ang kanyang mahahabang binti, ang kanyang makinis na balat na parang gatas, at ang kanyang matigas na six-pack abs, at naisip niyang lahat ay maayos. Biglang sumigaw si Ligon na ikinagulat ng lahat at inakala nilang may malubhang nangyari. Ngunit lumalabas na nag-aalala lang pala si Ligon na baka nasira ang kanyang gwapong mukha. Samantala, gusto ni Jujon na tingnan sa counseling records kung may impormasyon na may kinalaman sa first love ni Ligon. Ginawa niya ito upang maintindihan kung bakit inakala ni Ligon na siya ang kanyang first love. Ngunit nang hindi siya makahanap ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon, tuluyan siyang nasiraan ng loob at nagtanong sa sarili kung ito ba ay isang side effect ng operasyon. Sinubukan niyang hanapin si Ligon upang kumpirmahin ito, ngunit hindi siya makapunta dahil ang pamilya ni Ligon ay nasa loob ng kwarto. Kung talagang may problema na lumitaw mula sa operasyon, lalala ang sitwasyon. Kaya, nagpasya si Jujon na manahimik hanggang sa malinaw ang lahat. Ngunit habang papunta siya sa kanyang silid, biglang hinila si Jujon sa isang maliit na silid. Tulad ng isang pabo na nagbubukadkad ng buntot, ipinunto ni Ligon na palihim siyang pinuntahan ni Jujon. Dito, tinanong din niya kung may gusto ba sa kanya si Jujon. Ito ay nagpasindak kay Jujon na nagmamadaling ipaliwanag na sila ay may relasyon lamang bilang doktor at pasyente. Sinabi rin niya na hindi siya ang first love ni Ligon, ngunit hindi tinanggap ni Ligon ang paliwanag na ito. Siya ay mayroong nakakagulat na kumpiyansa na sa kanyang gwapo at di malilimutang mukha, paano siya makakalimutan ng sinuman. Sa sandaling nararamdaman ni Ligon na siya ay kakaiba, narinig niya ang kaakit-akit na boses ng isang babae sa labas na nanliligaw. Sinasabi ng babae sa lalaki sa kabilang linya na imasahe siya mamaya. At nang tanungin siya kung sa labi ba ang masahe, nahihiya siyang sumagot na hindi, kundi sa mas baba pa ng kaunti. Ang eksenang ito ay nagpagulo kay Ligon. Ang biglaang ingay ay nagpagulat sa babae at sinubukan niyang pihitin ang doorknob, ngunit hindi niya ito mabuksan. Samantala, hiniling ni Jujon kay Ligon na bitawan siya, ngunit sinabi ni Ligon sa kanya na hindi ba siya natatakot sa maling pag-aakala kapag ang isang
isang lalaki at isang babae ay nasa isang maliit at saradong espasyo na tulad nito. Hindi ito anuman kundi isang pag-uusap lang sa pagitan ng isang doktor at ng isang pasyente sa isang tahimik na lugar, ani ni Jujon sa mahinang boses bilang tugon. Bakit ka matatakot? Nang kumaway siyang may kumpiyansa para papasukin si Ligon, narinig niya ang kanyang crush na si Taeho na nasa labas na rin. Dahil sa hindi inaasahang sitwasyong ito, may napansin si Jujon na problema. Kahit na matagumpay na nabura ang masasamang alaala ni Ligon, ang epekto ng muscle memory ay nananatili pa rin. Kaya naman, tinanong niya si Ligon kung bakit hindi nito ginagamit ang kanang kamay niya. Bago pa man matapos magsalita si Jujon, narinig nilang tinatawag ang mga gwardya sa labas na nakapagpanik sa kanya. Para mapanatili ang kanyang dignidad, pinagtago niya si Ligon sa tabi ng basket ng mga damit. Ngunit hindi inasahan, si Ligon ay mayroong kaunting sii at tumanggi sa kanyang kahilingan. Sa kawalan ng iba pang paraan, iminungkahi ni Jujon na maglaro sila ng bato-bato pick para magpasya. Nang hawak na ng security guard ang susi upang buksan ang pinto, nagkunwari si Jujon na busy sa kanyang telepono at lumabas ng normal. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, naloko niya ang lahat sa labas. Nagpalit ang eksena sa pag-uwi ni Ligon sa bahay at paglubog sa bathtub. Ngunit napagkamalan niya ang silid ng kanyang kapatid na silid niya. Kahit ang kanyang pananamit ay nagbago at nagsimula siyang gustuhin ang mga makukulay na damit. Napansin niya ang asong si Kola at nang bumalik ang kanyang kapatid na si Lisin sa bahay, agad na tumakbo si Kola patungo sa kanya. Nang makita ito, sinabi ni Ligon sa kanyang kapatid, "Hoy, wala ka bang respeto? Bumalik ka sa pila." Pagkarinig nito, tinawag siya ng kanyang kapatid na kuya para maging seryoso. Matapos sermonan ang kanyang kapatid, ipinagpatuloy ni Ligon ang pagsasaayos kay Kola. Hinihiling kay Lisin na disiplinahin si Kola dahil hindi man lang ito bumati sa pagdating ng panganay na anak. Kung mangyayari pa ulit ito, si Kola ay matutulog sa ilalim ng init ng araw sa tag-init at sa labas sa malamig na taglamig. Kinailangan ng buong pamilya na magpanggap ng mga alaala na nawala ni Ligon. Ang kanyang ina ay matalinong humarap sa bawat sitwasyon habang ang kanyang ama ay nakatayo sa tabi na mailuha sa kanyang mga mata. Sinabi niya na ang mga babaeng humahabol sa kanyang anak ay nakapila ng ilang metro. Ngunit nang buksan nila ang maleta, natuklasan nila na puno ito ng mga gamit ng babae. Ano ito? Bakit may ganito sa maleta ko? Ang mga salitang ito ay nagpasimula muli ng pagmamahal sa sarili ni Ligon na nagsasabing nangyayari ang lahat ayon sa kanyang inaakala. Sinabi pa niya na tiyak na masaya ang kanyang mga magulang dahil sa pagkakaroon ng isang anak na maipagmamalaki. Pagkasabi nito, dumiretso siya sa basement upang kunin ang sports car ng kanyang kapatid para magpalit ng benda ng hindi lumingon. Samantala, sinabi ni Jujon sa propesor tungkol sa magulong alaala ni Ligon. Nagpasya siyang maging tapat kay Ligon at itigil ang eksperimento, ngunit tinutulan siya ni Professor Han. Una, dahil ang eksperimentong ito ay napakahirap na aprubahan ng Ethics Committee. Pangalawa, dahil si Ligon ay isang walang swerteng bata na inalagaan niya mula pa noong bata. Sa wakas ay mayroon na siyang pagkakataon na makatakas sa nakaraan at magsimulang muli. Pag-uwi niya, tumawag ang ina ni Jujon upang magreklamo tungkol sa kanyang anak na babae na abala lamang sa trabaho at walang buhay pag-ibig. Ang kanyang gulo na ugali ay nagpaparamdam sa kanya na hindi siya mapakali sa kanyang anak na babae. Ininis pa nga siya ng kanyang ina tungkol sa kanyang maliit na dibdib na nagpatakot kay Jujon kaya agad niyang pinatay ang tawag. Hindi maintindihan ni Ligon ang nangyayari at tinanong siya kung bakit siya nakikipag-usap sa kanyang biyenan sa ganoong paraan. Pagkatapos, kinuha niya sa kanyang manggas ang isang bote ng mainit na gatas at ibinigay sa kanya. Sa pagtingin sa mukha ni Jujon na tila hindi pa siya naaalala, kakaiba siyang kumpiyansa at sinabi na ayos lang, basta naaalala niya. Narinig ni Chajon mula kay Lisin na na-ospital si Ligon, kaya nagdala siya ng isang raketa bilang regalo para bisitahin ang kanyang dating idolo. Hindi sinasadya, tinanong niya kung bakit nawala ang kanyang medalya na nagbukas ng isang kahon ni Pandora. Ang mga alaala ni Ligon ay tulad ng mga slides sa isang projector. Patuloy na lumalabas sa kanyang isipan na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo at pagkawala ng malay. Nang mabalitaan ng mga dating kaibigan ni Ligon ang nangyari, dumalaw sila sa kanya sa ospital at unti-unting lumitaw ang isang lihim na hindi pa naibubunyag. Lumalabas na ang dahilan ng pagpunta ni Ligon para mag-swimming noong gabing iyon ay hindi simple. Bago nangyari ang insidente, nakinig siya sa kanyang kaibigan at dumalo sa isang high school reunion. Doon, nakita niya ang nawawalang medalya at nahanap din ang babaeng may dala nito. Ang babaeng ito ang tumulong sa kanya na muling magbukas ng kanyang mga mata at harapin ang mundo. Nang tinalikuran siya ng lahat, ang babae lang ang nag-iisang tumulong sa kanya at siya rin ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nabuhay. Gayunpaman, nang sundan niya ang babae sa parking basement, nalaman niyang may mahal na pala itong iba. Ang mas hindi matanggap ni Ligon ay ang taong ito ay ang sarili niyang nakababatang kapatid na kumuha sa lahat ng sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging napakalupit ng tadhana kay Ligon. Sa puntong ito, napagtanto ni Jujon na ang alaala ng unang pag-ibig ni Ligon ay naging isang masamang alaala na nagresulta sa pagkasira ng kanyang memorya at sa kanyang pagkakamali na si Jujon
ang kanyang unang pag-ibig. Kinabukasan, binisita ni Jojon si Ligon sa kanyang silid sa ospital, at mula sa kwento ng ina ni Ligon, nalaman niya ang isa pang bahagi ng kwento. Lumalabas na noong gabing nangyari ang insidente, nagpadala ang lola ng paboritong crab ni Ligon, ngunit ang kanyang ina ay mas inisip muna ang nakababatang kapatid. Dahil dito, si Ligon, na malungkot na, ay lalong nainis at kinuha ang crab mula sa tiyuhin ng kanyang nakababatang kapatid. Pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa kawalan niya ng layunin sa buhay at sa pagkaingit niya sa pagkain ng kanyang nakababatang kapatid. Nakialam ang kanyang ama, humihiling sa kanyang ina na intindihin ang nararamdaman ni Ligon dahil ang kanyang buhay ay palaging natatabunan ng kanyang nakababatang kapatid. Nasaktan si Ligon ng malalim dahil sa pagtatangi ng kanyang mga magulang. Ngayon na wala na siyang alaala, gusto ng kanyang ina na maging mabuting ina sa kanya. Pagkagising ni Ligon, pumunta siya sa tennis court at muling hinawakan ang raketa. Ngunit pagkatapos ng ilang palo, pakiramdam niya ay parang nawala ng lakas ang kanyang katawan. Tahimik siyang umiyak at nagreklamo na marahil ay masyado nang matagal siyang hindi nakapaglaro ng tennis. Nang makita ito ni Zion at tumakbo para aliwin siya, sinabi nito na walang mahirap sa pagsisimulang muli, maging ito man ay sa sports o pag-ibig. Sa sandaling iyon, mula sa malayo, isang bola ang binaril mula sa ball machine. Ginawa ni Ligon ang imposibleng gawin nang gamitin niya ang kanyang nasaktang kanang kamay upang saluhin ang bola. Ito rin ang ibig sabihin na ang sakit na sinubukan niyang kalimutan sa loob ng 15 taon ay tuluyan ng nabura sa sandaling ito. Nag-aalangan man si Zion kung ititigil ba ang eksperimento o hindi, sa huli ay nagdesisyon pa rin siya. Sa pagmamalaki bilang isang doktor, naisip niyang tiyak na makakahanap siya ng lunas para sa lalaking nasa harap niya. Kaya, kusang loob niyang inamin na siya ang unang pag-ibig na hinahanap ni Ligon. Gayunpaman, hindi niya alam na ang pagmamalaking ito ay magdudulot ng isang walang katapusang bagyo. Wala nang maisip ni Ligon na natagpuan na niya ang kanyang unang pag-ibig 15 taon na ang nakalipas, sunod-sunod na kakaibang kilos ang nangyari. Halimbawa, habang nakikipag-usap, bigla na lang siyang nagdala ng bulaklak at ibinigay sa kanya, o sa isang maulan na araw, tumakbo siya papunta sa kanya para abutan siya ng payo. Kung lilingon si Zion, makikita niyang nandyan si Ligon kung saan-saan. Ang pinaka nakakahiya kay Zion ay ang pag-aayos ni Ligon ng isang parent-teacher meeting sa loob ng silid sa ospital. Naramdaman ni Zion na kung magpapatuloy ito, ang kanyang integridad ay hindi na malilinis. Nang makita ni Zion ang lalaking lihim niyang gusto na papalapit, sumumpa siya na sa pagkakataong ito, tatapusin na niya ang ugnayan kay Ligon. Sa harap ng walang kahihiyang pag-amin ni Ligon, dali-daling sinabi ni Dr. Zion, may boyfriend na ako. Ngunit hindi inaasahan, mabilis na nakihalubilo si Ligon sa kanyang mga kasamahan at nabunyag pa ang kanyang sikreto na walang nobyo. Agad na kumalma si Zion, nag-isip ng paraan para makayanan ang sitwasyon at nagkunwaring nagsimula lang siya ng isang relasyon kamakailan. Sa evening, nang makita ni Ligon si Zion at Tiho na magkasamang pumapasok at lumalabas, naramdaman niya ang matinding selos. Sa tanong ng kanyang matalik na kaibigan, agad niyang itinanggi na nagsiselos siya, ngunit ang kanyang mga kilos ay nagpakita ng kabaliktaran. Lihim na sinundan ni Ligon ang dalawa sa labas ng ospital at natuklasan na si Zion ay ganap na naobses sa usaping pag-ibig. Ibinigay ni Tiho sa kanya ang isang murang regalo na nakakainis lang tingnan. Habang siya naman ay may suot na golden death tower sa kanyang lig, itinuring pa rin itong couple items at iba pa. Sa galit, agad na binigyan ni Ligon si Kiho ng size 42 na sapatos. Gayunpaman, upang matauhan ang babaeng gusto niya at mapagtanto kung sino talaga ang mabuti sa kanya. Sadyang naghanda si Ligon ng masarap na handaan sa cafeteria ng ospital, ngunit wala siyang lakas ng loob na imbitahin si Zion. Ngunit habang nagpapakilala siya, naramdaman lang ni Zion na nakakainis si Ligon at ginagambala ang kanyang matamis na date kasama si Tiho. Biglang nawala si Tiho at pagkatapos ay bigla ring lumitaw at umupo sa mesa ni Ligon nang walang pag-aalinlangan. Pagkapasok pa lang sa opisina, sumigaw na si Ligon, "Bayan ko, nandito na ako." Ngunit walang pumansin sa kanya. Sa buong tiwala, pumasok si Ligon sa conference room, binabaliwala ang kakaibang tingin ng lahat at naglagay sa mesa ng prutas at matatamis. Sinubukan siyang supili ng direktor at inilagay ang kanyang paa sa conference table, ngunit hindi niya inaasahan na nagbago na ng tuluyan si Ligon. Maingat niyang itinali ang sintas ng sapatos ng direktor at inanyayahan ang lahat na mag-enjoy sa merienda. Ang ganitong pagtitiwala ay nagpalito sa direktor at nagtanong kung siya ba ay nabago. Pagkatapos ay inamin ni Ligon na nawalan siya ng alaala, ngunit tiniyak niya na ang kanyang mga kasanayan sa trabaho ay nananatili pa rin. Pagkatapos, umalis siya sa conference room na ikinagalit ng direktor. Inutusan niya itong kumbinsihin ang bagong sikat na tennis star na si Chasion na pumirma ng kontrata sa kumpanya. Pagkatapos, bumalik si Ligon sa ospital at pumunta sa nurse upang magtanong tungkol sa kanyang karibal sa pag-ibig at nakatuklas ng isang nakakatuwang katotohanan. Ang Iliki Tower na pinahahalagahan ni Joseon ay hindi natatangi at halos lahat sa ospital ay mayroon ito. Bagaman ang mga ito ay mga souvenir na dinala ni Taeho mula sa kanyang business trip, ibinibigay lamang ito sa kaarawan ng tatanggap, sinasabing isang espesyal na regalo. Pagdating ng hapon, nalaman ni Ligon na may girlfriend si Taeho, ngunit nakita siyang gumagawa ng mga intimate na kilos sa ibang babae, na labis niyang ikinainis. Pumunta siya sa consultation room at nakita si Joseon na natutulog at ang kanyang ulo ay malapit nang bumagsak sa mesa, kaya inalalayan ito ni Ligon. Tahimik na pinagmasdan ni Ligon ang ganda ng taong gusto niya, at habang tinititigan niya ito, lalo siyang nahulog at sa huli ay mas lumapit pa. Sa mahalagang sandali, nanalo ang kanyang pag-iisip laban sa kanyang
kanyang bukso ng damdamin. Nakita ni Ligon ang mga dokumento sa mesa at na-curious kung ano ang ibig sabihin ng bad memory eraser. Sa kabutihang palad, nagising si Joseon sa tamang oras at nagulat silang dalawa nang magkatinginan sila. Matapos magtanong-tanong, nalaman ni Joseon na hindi pa nababasa ni Ligon ang nilalaman kaya nakahinga siya ng maluwag. Sa sandaling ito, nag-alok si Ligon na mag-late night snack sila. Nang makita niya ang pagtutol ni Joseon, agad niyang inilabas ang wish ticket na ipinangako ni Joseon noon. Lumabas na noong araw na iyon, nang na-stalk sila sa isang maliit na kwarto. Nagdesisyon silang maglaro ng rock paper scissors upang magpasya kung sino ang magtatago sa basket ng labada at natalo si Joseon. Ginagamit ni Ligon ang pagkakataon na ipahiwatig na walang taste si Joseon sa mga lalaki. Ngunit tinutulan siya ni Joseon, sinabing nagsiselos siya sa iba dahil hindi niya ito nakuha. Pagkatapos, kinuha ni Joseon ang kanyang telepono at ipinakita kay Ligon ang 12 beses na pag-text sa kanya ni T.E. bawat araw. Hindi pa rin sumuko si Ligon, nagdrawing pa siya ng puso sa kanyang maulap na salamin. Pagkatapos ay sinabi niya na gagawin niyang ganoon ang mga mata ni Joseon sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagising si Joseon sa bahay at napansin ang isang bagay na nakausli mula sa tabi ng kama. Nang hilahin niya ang kumot, nagulat siya nang makita ang isang estrangherang babae na nakahiga sa tabi niya. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman ni Joseon na ang babaeng ito ay ang anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ina at mananatili sa bahay niya sa loob ng isang buwan. Bukod pa rito, minahal pa siya ng buong komunidad sa loob lamang ng isang araw. Pagbalik ni Joseon sa ospital, natuklasan niya na nawawala ang keychain na ibinigay sa kanya ni T. Sinubukan niyang alalahanin at naisip niya ang hindi inaasahang pagtatagpo nila ni Lee Sin kahapon. Upang saluhin ang mga lumiligid na bola, humiga si Joseon sa daan at marahil ay doon niya nalaglag ang keychain. Ngunit hindi alam ni Joseon na aksidente niyang naibato ang keychain sa bag ni Lee Sin habang hinahanap pa rin ito sa pinangyarihan. Sa puntong ito, lumitaw si Ligon na ikinagulat ni Joseon. Tinanong ni Joseon kung nakita niya ang isang Diffie Tower keychain. Ngunit tumawa si Ligon at itinuro na ang item na iyon ay napakamura na hindi na sulit hanapin at nag-alok pa na bibili siya ng eksaktong kapareho nito para sa kanya. Gayunpaman, sumagot si Joseon at sinabing hindi nakasalalay sa presyo ang halaga, kundi sa taong nagbigay nito. Sa gabi, si Chige ay nakaupo sa kanyang sasakyan, nakikipag-flirt sa isang intern at tiniyak dito na kung hihingi siya ng tulong kay Joseon, tiyak na matatapos niya ang gawain. Kapalit nito, humingi si Chige ng halik mula sa intern. Narinig ni Ligon ang usapan habang nasa sasakyan at sa galit niya, binuksan niya ang windshield wipers at sadyang pinabasa ang sasakyan ni T. Pauwi na, nakita ni Ligon na hinahanap pa rin ni Joseon ang keychain habang nakasuot ng manipis na damit. Kinuha ni Ligon ang isang keychain na eksaktong kapareho ng nawawala. Sa harap ng pagdududa ni Joseon, nagkunwari pa siyang sobrang nagsiselos kaya sadyang ninakaw niya ito. Nag-aalangan at nanginginig si Joseon at aakma pa sana siyang mag-text kay Kithi para tanungin kung ano ang ginagawa nito. Sa simula ay aakma si Ligon na isuot ang kanyang jacket kay Joseon. Ngunit matapos mag-atubili sandali, sa huli ay inihagis niya ang jacket kay Joseon at kasabay nito ay nagreklamo na sobrang init ng panahon. Ngunit hindi ito pinahalagahan ni Joseon at sa halip ay naiinis pa rin at nagplano ng bumalik sa ospital. Sa sandaling iyon, muntikan na nilang masaksihan ang halikan ni T at ng intern. Dali-daling hinila ni Ligon si Joseon at hiniling kay Joseon na mangako na kahit anong mangyari, hindi siya susuko at lalong hindi iyak. Si Chie ay abala sa pakikipaghalikan sa isang intern sa kanyang sasakyan na nakaparada sa ospital. Nang matuklasan niyang may ibang humawak sa kanyang aquarium, agad siyang tumakbo upang iligtas ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Ligon na nawala na ang babae sa sasakyan, kaya nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, sa mata ni Joseon, si Ligon sa oras na iyon ay isang lalaking may hindi seryosong kilos na hindi mapapantayan ang kahusayan ni T. Ito ay nakasakit kay Ligon nang masaksihan niya ang lahat. Dahil lang sa isang salita mula kay T, handa si Joseon na gawin ang trabaho ng iba kahit na hindi ito trabaho ni T. Gusto ni Ligon na itigil ni Joseon ang mga hangal na bagay na ito. Ngunit pinuna siya ni Joseon na ang kanyang mga aksyon ay lumampas na sa hangganan. Kinuha ni Joseon ang ninakaw na keychain at sinisi si Ligon na ang kanyang mga kilos ay para lamang sa sariling kapakinabangan. Nang aakma palang magpaliwanag si Ligon, nasugatan siya ni Joseon sa pisngi. Ang isang lalaki na dating napaka-concern sa kanyang imahe ay naging tahimik. Marahil ay mas masakit pa sa kanya ang sugat sa kanyang puso kaysa sa sugat sa kanyang mukha. Matapos tapusin ang trabaho ng intern, natuklasan ni Joseon ang isang kahon ng band-aid sa drawer. Nag-atubili siya ng matagal sa hallway, ngunit sa huli ay hindi niya dinala ang band-aid kay Ligon. Pagbalik niya sa consultation room, napansin niya na biglang mayroong isang tasa ng mainit na kape sa mesa kasama ang isang tala na nagsasabing umuwi at magpahinga. Masayang kinuha ni Joseon ang tasa ng kape nang hindi niya alam na ito pala ay galing kay Ligon. Ang nakababatang kapatid ni Ligon na si Lee Sin ay umuwi at natuklasan na natutulog si Kola sa bakuran. Nang tanungin ni Lee Sin kung bakit niya pinatalsik si Kola sa bakuran, sumagot lang si Ligon na kinakagat siya nito. Dahil dito, nagtaka ang mga tao kung ibinubuhos ba niya ang kanyang galit sa aso dahil sa kanyang mga frustration sa bida. Matapos mawala ng alaala, nagsimulang maging ganap na malaya si Ligon. Sinusuot niya ang mga damit ng kanyang nakababatang kapatid, ginagamit ang credit card nito, at nagmaneho pa ng luxury car nito para makipag-hangout sa kanyang matalik na kaibigan. Tiningnan siya ng kanyang matalik na kaibigan na may paghanga, ngunit pinili ni Ligon na magmaneho ng isang vintage na kotse. Ang kanyang misteryosong pagtitiwala ay nakakuha ng atensyon maging
ng traffic police sa daan na nagpa-wants to die sa kanyang matalik na kaibigan dahil sa kahihiyan. Sa kabilang banda, si Ian ay patuloy na tumatawag kay Lee Sin, ngunit hindi siya makontak. Sa sobrang galit, hindi niya sinasadyang kinaskas ang litrato ni Lee Sin sa lata ng beer. Nang buksan niya ang TV, natuklasan niyang kasali si Lee Sin sa isang laban. Sa restroom, inutusan ng direktor si Lee Sin na isuot ang sneakers na bigay ng sponsor. Sa simula ay gusto ni Lee Sin na tumanggi dahil sa takot na baka magkapaltos ang kanyang paa. Ngunit tinakot siya ng direktor gamit ang kwento ng kanyang kapatid na si Ligon. Pagkalabas niya sa restroom, nakita agad ng direktor si Ligon at inutusan siyang bilisan ang pagpapakontrata kay Chasion. May tiwala si Ligon na ito ay isang maliit na bagay lang dahil bago siya nawala ng alaala, isa siyang mahusay na manager. Pagkatapos, pumunta siya kay Chasion, iniisip na madali lang itong kumbinsihin, ngunit sa huli ay hindi niya ito nagawa. Sa kabutihang palad, si Chasion ay isang fan ni Ligon. Nag-alok siya na makikipagtulungan sa kondisyon na kailangan niyang talunin ang coach sa isang laban. Nang marinig ito, agad na pumayag si Ligon ng walang pag-iisip. Pagkasimula pa lang ng laban, gumawa si Ligon ng isang napakagaling na tira na parang isang master player. Ngunit ang resulta ay tinamaan niya sa likod ng ulo si Chasion na ikinagalit niya at itinapon ang kanyang raketa at nagbulong sa sarili na tennis ball ba ang tinatamaan mo o ako. Sa kabilang banda, umabot sa climax ang laban ni Lee Sin nang gumawa siya ng isang mahusay na tira para manalo na nagdulot ng hiyawan mula sa mga tao sa stadium. Pagkatapos ng maraming rounds, sa wakas ay nasalo ni Ligon ang isang bola at bumagsak sa lupa ng may kasiyahan. Sa sandaling iyon, bigla niyang napansin na may hiwa at dumudugo ang kanyang kamay. Pagdating ni Ian sa court, nakita niya ang napakaraming poster ni Lee Sin. Ang ngiti sa poster ay nakainis sa kanya, kaya nagsimula siyang magdodo dito. Ngunit paglingon niya, nakita niyang may taong nakatayo sa tabi niya at sinabihan siyang huwag gumalaw. Gusto lang ni Ligon na hiramin ang sunglasses ng taong iyon para tingnan ang sarili niya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili, biglang lumitaw ang totoong staff. Tinanong ni Ian kung nasa court pa ba si Lee Sin. Ngunit nakita ng staff ang poster na kakadoodo lang niya at ang ebidensya ng krimen na nakalimutan niyang sirain. Plano niyang sabihin na makinig kayo sa paliwanag ko, ngunit itinuring siyang isang marahas na tao at hinila palabas ng court ng dalawang tao na mahigpit na humahawak sa kanyang mga kamay mula sa magkabilang panig. Sa kabilang banda, ang sakong ni Lee Sin ay dumugo dahil sa bagong sapatos at sa takot na malaman ng kanyang ina, mabilis niyang binawi ang kanyang paa. Walang magandang salita ang kanyang ina at pinagalitan lang siya na bumagal ang kanyang bilis sa laban. Ito raw ay dahil hindi siya nag-concentrate ng husto sa kanyang pag-ensayo. Ang pag-uusap sa pagitan ni Lee Sin at ng kanyang ina ay hindi sinasadyang narinig ni Jujeon. Plano sana ni Jujeon na hanapin si Ligon, na lihim na umalis sa ospital, ngunit nalaman niya mula sa direktor na nakabalik na si Ligon. Habang namimili sa supermarket, hindi sinasadyang nahulog ni Jujeon ang mga itlog na hawak ni Lee Sin. Ang mga itlog na tila normal ay hindi inaasahang naging dahilan ng sobrang reaksyon ni Lee Sin at muntikan na siyang maiyak. Lumalabas na ang mga ito ay ang kanyang lucky eggs at tuwing mailaro, naghahanda siya ng dalawang itlog na ito. Ngayon na nabasag ang mga itlog, nangangahulugan ito na bukas ay matatalo siya sa finals. Sinabi ni Jujeon na pamahiin lang iyon, ngunit si Lee Sin ay nanlumo. Nagbulong siya na kung matatalo siya sa laban, hindi niya matatanggap ang 1 bilyong won na premyo at mawawalan pa siya ng 1-0, 0-0-0 tagahanga. Pagkatapos ay kinwenta niya na kung idadagdag pa ang pagkawala ng mga endorsement at sponsors, maaaring mawalan siya ng humigit kumulang 1-0 bilyong won. Si Teacher Jujeon ay natigilan at hindi makapagsalita. Idinagdag pa ni Lee Sin na kung masugatan siya sa laban, magwawakas ang kanyang career bilang atleta. Ang pahayag na ito ay nakatulala kay Jujeon at nagtanong siya kung dahil lang sa nabasag na itlog, naisip niya ang lahat ng mga sitwasyong iyon. Napakakomplikado naman. Galit na galit si Jujeon, nagingit-ngit ang kanyang ngipin at hindi niya maintindihan kung bakit siya na-stuck sa isang nakakainis na tao na tulad nito. Para maaliw ang mahinang kaluluwa ni Lee Sin, dinala ni Jujeon si Lee Sin sa isang maliit na restaurant para kumain ng maanghang na rice cake. Ito ay ayon sa paniniwala ni Lee Sin na masisira nito ang sumpa. Ngunit sa buong kainan, si Lee Sin ay tumingin lang ng may paghanga at hiniling kay Jujeon na i-rate ang pagkain. Pagkatapos kumain ng rice cake, dinala naman si Jujeon sa isang bakery at pinilit siyang tikman ang mint cake sa harap ni Lee Sin. Ang isang tao ay puno ng pag-asa habang ang isa naman ay nagpupumilit na mag-enjoy. Tumingin si Lee Sin sa cake sa harap niya at sinabing kapag hindi na niya kailangang pigilin ang kanyang pagkain, tiyak na titikman niya ang lahat ng ito. Noon lang nalaman ni Jujeon na ang mga pagkain na ipinatikim sa kanya ni Lee Sin ay hindi pa pala niya natitikman. Sinubukan ni Jujeon na hikayatin si Lee Sin na mabuhay para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm clock sa kamay ni Lee Sin na nagpapaalala sa kanya na oras na para sa kanyang pagsasanay na inayos ng kanyang ina. Kahit na ayaw niyang umalis, kailangan pa rin niyang tulungan si Jujeon na tumawag ng taxi. Sinabi ni Jujeon na kaya na niyang umuwi mag-isa at lubos siyang nagpapasalamat kay Lee Sin para sa salu-salo ngayong araw. Pinuri pa niya si Lee Sin na kahit hindi niya masyadong naiintindihan ang laban ni Lee Sin ay hindi niya maalis ang tingin. Ang mga papuri na ito ay nakakalungkot dahil gusto lang ni Lee Sin na makatanggap ng papuri mula sa kanyang pamilya. Ngunit narinig niya ito mula sa isang estranghero. Tumakbo si Lee Sin para ihatid si Jujeon, ngunit hindi siya sumakay sa kotse dahil kailangan niyang sundin ang kanyang oras ng pagsasanay. Ito ay nagpa-unsettle kay Jujeon
Jojeon na nasa loob ng kotse, kaya hiniling niya sa driver na bagalan ang takbo at patuloy na pinaalalahanan si Lee Sin na maging maingat. Nang makarating ang kotse sa ospital, hindi pa rin bumaba si Jojeon hanggang sa makita niya si Lee Sin na dahan-dahang lumalapit mula sa rearview mirror bago niya sinabi sa driver na singilin na siya. Nakita ni Jojeon ang mansa sa mukha ni Lee Sin, ngunit matapos siyang ituro ng matagal at hindi niya makita, siya na mismo ang nagpunas nito para kay Lee Sin. At hindi niya napansin na ang tingin ni Lee Sin sa kanya ay nagbago na. Sa sandaling ito, isang text message ang dumating na ikinagulat ni Lee Sin. Ang kanyang kapatid ay gumastos ng 79 milyong won sa isang kainan lang. Lumalabas na ginamit ni Ligon ang pera para ilibre ang mga doktor sa departamento ni Jojeon ng hapunan. Nakuha ang atensyon ni Ligon ang kwintas sa lig ng intern. At sinamantala ng head nurse ang pagkakataon na banggitin na nawawala ang Eiffel Tower keychain sa kanyang drawer. Ito ay nagpakalma kay Ligon at napainom ng tubig. Nang ihatid ni Lee Sin si Jojeon, nakatanggap siya ng isa pang text message na nagsasaad ng paggasta ng 77 milyong won. Lumabas na sadyang pinagbalot ni Ligon ang pagkain para sa lahat. Agad na nagtawagan ang magkapatid. Galit na tinanong ni Lee Sin ang kanyang kapatid kung bumili ba ito ng isang baka. Agad na iniba ni Ligon ang usapan, sinabing kumuha na siya ng bagong at credit card at aksidenteng nakalimutan lang niya sa bahay ang kanyang credit card. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang nakababatang kapatid na huwag mag-alala at hindi na niya gagamitin ang card nito. Nang makita niya na nasa ospital na ang kanyang nakababatang kapatid para kunin ang card, agad na humingi ng paumanhin si Ligon at sinabing wala siya doon. Ngunit kinuha ng kanyang nakababatang kapatid ang keychain at aakmang tawagan si Jojeon para isauli ito na ikinataranta ni Ligon at tumalon siya sa kanyang kapatid na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Sa sandaling ito, nagsimulang balikan ng magkapatid ang kanilang mga alaala noong bata pa sila. Lumalabas na mula pagkabata, si Ligon ay napaka-indulgent na sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit nang malaman ni Ligon ang intensyon ng kanyang nakababatang kapatid, sinabi niya kay Lee Sin na mabuhay para sa kanyang sarili. Nang dumaan si Jojeon sa silid ni Ligon, sinulyapan niya ang pangalan ng silid at pagkatapos ay umalis. Nagising si Ligon sa kanyang silid sa ospital at napansin ang isang band-aid sa kanyang mukha. Kinabukasan, sinuri ng head nurse ang silid, ngunit hindi niya alam na ang nakahiga sa kama ay hindi si Ligon. Samantala, dinala na ni Ligon si Chaseon sa kumpanya para pumirma ng kontrata. Labis na natuwa ang direktor, ngunit agad na inilagay ni Ligon ang kontrata sa kanyang bulsa at inihagi sa direktor ang isang resignation letter. Habang natutulala pa ang direktor, ibinigay ni Ligon ang kanyang bagong business card at inanyayahan ang direktor na bisitahin ang kanyang kumpanya para sagsaa kung may oras siya. Bago umalis, pinasalamatan pa ni Ligon ang direktor sa pagpapahiram ng conference room na ikinagalit ng direktor at napamura pa ito. Nagbanta pa ito na ibubunyag sa media ang pagkasugat ni Chaseon. Gayunpaman, nalaman niya na nauna nang nagpadala si Ligon ng press release na nagsasabing nasugatan si Chaseon, ang Queen of Tennis, at kailangang magpahinga mula sa mga laban. Kasabay nito, maglalabas din siya ng isang bagong espesyal na ulat. Ang mga eksperto sa industriya ay nagpasya na mamuhunan sa research project ni Jojeon. Ngunit ang pinakamahalagang research report ay hindi pa naisusumite. Naisip ni Jojeon na nasa malaking problema siya dahil nasa kamay pa rin ni Ligon ang report. Ngunit hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Sa sandaling ito, naisip niya ang nakababatang kapatid ni Ligon na si Lee Sin, kaya pumunta siya sa nurse station para hanapin ang contact information ni Lee Sin. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na si Lee Sin ay nasa finals. Naisip niya na mayroon ding mga magulang si Lee Sin. Ngunit nang ituro ng nurse ang screen ng telepono, napagtanto niya na nasa stadium din ang mga magulang ni Lee Sin. Nagkunwari siyang kailangan ng ospital ang bagong e-card ni Ligon upang makuha ang password sa pinto mula sa ina ni Lee Sin. Samantala, ang laban ni Lee Sin ay umabot na sa climax. Nang mag-serve siya, naisip niya si Jojeon at ang payo ng kanyang kapatid na dapat siyang mamuhay para sa kanyang sarili at biglang bumagsak sa lupa ang bola ng tennis. Sa kabilang banda, matapos ang ilang panloob na pag-aaway, lihim na pumasok si Jojeon sa bahay ni Ligon. Pagkapasok pa lang niya, nagulat siya sa aso na si Kola sa sala. Maingat na yumuko si Jojeon at sinabi kay Kola na hindi siya isang kahina-hinalang tao at naniwala naman ang aso. Samantala, nang malaman ng doktor na hindi pa dumadating si Ligon sa rehabilitation room, pumunta siya kasama ang head nurse sa silid sa ospital. Nang makita nila ang matalik na kaibigan ni Ligon na natutulog at biglang umikot, lahat sila sa silid ay natakot. Terjemahan dari bahasa Vietnam ke Tagalog. Agad na tinawagan ng head nurse si Jojeon para ipaalam na palihim na umalis si Ligon sa ospital. Pagkatapos kausapin si Jojeon, pinagalitan niya ito tulad ng isang magnanakaw na naghahanap ng maleta sa kung saan-saan nang hindi nalalaman na pauwi na si Ligon. Bagaman nanalo sa huli si Lee Sin sa laban, dahil sa hindi inaasahang sipa ay pinagalitan siya ng kanyang ina buong araw. Bukod pa rito, nais pa ng kanyang ina na mag-schedule ng mga karagdagang session sa pagsasanay para sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagrebelde si Lee Sin laban sa kanyang ina, kinuha ang kanyang bag at sinabing uwi na siya upang maligo at magpahinga. Samantala, si Jojeon sa loob ng bahay ay parang langgam sa mainit na kawali na naghahanap kung saan-saan nang walang makita. Isinalin mula sa Vietnamese patungong Tagalog, biglang nakuha ang kanyang atensyon ang pinto sa tabi ng kusina. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa madilim na silid na walang ilaw, kaya hinila niya ang kortina at tumingin sa paligid. Sa bookshelf, nakita niya ang mga litrato ni Ligon noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jojeon na maaaring ito ang silid ni Ligon. At doon, natagpuan niya ang kanyang maleta sa ilalim ng lamesa. Nang
aalis na siya, may nakita siyang malabong anino sa pinto, ngunit nang tumingin sa paligid si Jujeon, wala siyang nakitang lugar upang magtago. Nang buksan ni Ligon ang sliding door, gumawa si Jujeon ng pinakamahangang desisyon. Hinarap niya si Ligon na papalapit sa kanya, dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo at ngumiti ng may paghanga, ngunit may kagandahang asal. Kinabukasan, si Ligon ay naghanda ng may formalidad upang umamin sa kanyang first love. Nang makita niya itong pumasok sa elevator, naisip niyang gumawa ng isang fated encounter. Kaya mabilis siyang tumakbo sa 2D floor upang harangin ang elevator. Nang magbukas ang pinto ng elevator, napatulala siya dahil bukod sa kanyang first love ay may 2 pang ilaw na napakaliwanag. Gayunpaman, hindi niya hinayaang maapektuhan ang kanyang apela. Mabilis siyang nakaisip ng paraan upang iligtas ang sitwasyon sa loob lamang ng 0.01 segundo. Sa kabila ng awkward na sitwasyon, napanatili pa rin niya ang kanyang karangalan. Ano man ang mangyari, maaaring malaglag ang sapatos at tumapon ang strawberry syrup, ngunit ang danga ng isang lalaki ay hindi maaaring mawala. Nang matanto na ang pag-ibig ay hindi patas, nagdesisyon siyang mag-focus sa kanyang karera para maibsan ang sakit. Ngunit sa kasamaang palad, binawi ng kanyang nakababatang kapatid ang credit card, kaya wala siyang sapat na pera para sa deposito ng kontrata. Kaya naisip niyang umalis sa ospital para maghanap ng investor. Ito ay nag-aalala ng labis sa kanyang kaibigan na si Jujeon. Sa takot na baka maalala ni Ligon ang nakaraan kung makakasalubong niya ang mga kakilala sa daan na magiging sanhi ng isang magulong sitwasyon. Sa huli, pinahinto ni Jujeon ang kotse ni Ligon at hiniling na sumama bilang kanyang medical guardian. Pagkapasok sa kotse, tinitigan agad ni Ligon si Jujeon nang mailalim na akala ng manonood ay may mangyayaring pag-atake ng pag-ibig. Ngunit sa totoo lang, hinahanap lang ni Ligon ang navigation system sa kotse. Pagkatapos, dinala ni Ligon si Jujeon upang makipagkita sa isang kilalang investor. At sa isang misteryosong kumpiyansa, sinabi niya na nandito siya upang bigyan ang investor ng isang pagkakataon. Ang kanyang kumpiyansang paraan ng pagsasalita ay nagpatawa sa investor at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na paalisin sila. Mabilis na nakaisip si Ligon ng isang paraan para harapin ang sitwasyon sa loob lamang ng 0.01 segundo. Nagpakita siya ng kaalaman sa mga interes ng investor at sinabi sa kanya na huwag bilhin ang kabayong numero 5. Ito ay kumuha ng atensyon ng investor at agad na sinuri ni Ligon ang sitwasyon sa lugar. Pagkatapos, si Jujeon, mula sa kanyang medical perspective, ay nagsabi na ang kabayong numero 5 ay mukhang balisa. Walang kislap na tingin at huni na parang isang batang natatakot. Nang magtaka ang investor kung sino si Jujeon, biglang itinulak ni Ligon si Jujeon sa harap at ipinakilala siya bilang team doctor. Siya raw ang namamahala sa mental health ng mga atleta ng kumpanya. Ito ay nagpagalit ng husto kay Jujeon. Ngunit hindi sapat ang ilang salita upang makonvince ang investor. Tinanong niya si Ligon kung anong kabayo ang dapat tayaan. Tahimik na pinagmasdan ni Ligon ang investor, naghintay, at nang malapit nang magsara ang benta ng tiket, sinabi niyang piliin ang numero 3. Bilang resulta, nagalit ang investor at pinalaya sila palabas. Dapat ay nagtaka si Jujeon kung bakit hindi siya nagsalita ng mas maaga o kahit papaano ay hulaan ang isang random na kabayo. Sa sandaling iyon, umalingaw ang speaker at nagulat ang lahat nang malaman na nanalo ang kabayong numero 3 at naging dark horse ng karera. Tinawag silang dalawa ng mga tauhan ng investor na gusto silang makausap ulit. Gayunpaman, naglaro si Ligon ng taktika. Sinabing sobrang busy siya at hiniling na mag-set up ng ibang oras. Bilang resulta, sinagot lang ni Ligon na hindi niya rin alam. Nang makabalik si Jujeon sa ospital, nakatanggap siya ng tawag mula kay Taeho. Nag-set ng appointment para sa 8 sa conference room. Dahil sa kanyang cute at inosenteng kilos, labis na naiinis si Ligon kung bakit siya natalo sa isang taong tulad nito. Nang gabing iyon, nadaya si Ligon upang pumasok sa operating room para sa isang iligal na pagsusuri. Ang buong katawan niya ay in anesthesia at nalunod sa koma bago niya makita si Taeho na lumitaw. Dapat ay nakipagkita si Taeho kay Jujeon, ngunit sa halip ay narito siya. Samantala, si Jujeon ay naghanda ng mga kandila at petal sa conference room na planong umamin kay Taeho ang taong gusto niya. Gayunpaman, hindi niya alam na si Taeho, sa ilalim ng impluwensya ng propesor ng surgery, ay nagpaplano na nakawin ang kanyang research findings. Isinalin mula sa Vietnamese patungong Tagalog, plano rin niyang ilipat si Ligon mula sa psychiatric department patungo sa neurosurgery department para mag-conduct ng bagong research. Naghintay si Jujeon sa conference room sa loob ng kalahating araw, ngunit wala siyang nakita at sa huli ay nakita niya si Taeho na dumadaan sa labas. Sinundan niya ito nang may pagtataka at natuklasan ang tunay na mukha ng taong pinagkakatiwalaan niya. Lumabas na matagal ng palihim na may relasyon si Taeho sa kanyang intern, ngunit itinago niya ito at hindi sinabi kay Jujeon. Ang layunin ni Taeho ay gamitin ang inosente at mapagkatiwala ang personalidad ni Jujeon para maiwasan ng kanyang intern ang overtime. Nang marinig niyang magkikita si Taeho sa isang tao, agad na tumakbo si Jujeon pabalik sa conference room. Sinubukan niyang linisin at ayusin ang lahat ng mabilis, ngunit napakabagal ng paghipa ng bawat kandila. Kaya ginamit niya ang fire extinguisher para bilisan, ngunit nangyari na lang na natakpan niya ang sarili ng puting alikabok. Nang bubukas na ang pinto, hinarang siya ng intern dahil sa selos na nakaiwas sa nakakahiyang sitwasyon. Nang magising si Ligon at pumunta sa conference room, nakita niya si Jujeon sa isang kaawa-awang sitwasyon at parang nabasag ang kanyang puso. Pinayuhan niya si Jujeon na huwag maging ganoon kaawa-awa at sa halip ay harapin ito ng matapang. Sinabi pa niya na kung gusto niya, suntukin na lang niya si Taeho
para maibsan ang galit niya. Ngunit sinabi lang ni Jojo na lahat ng ito ay dahil sa kanyang maling pag-ibig at walang kinalaman kay Taeho. Bukod pa rito, sinabi pa niya kay Lee Gon na huwag masyadong makialam sa bagay na ito. Ito ay nagpagalit kay Lee Gon at hinilan niya si Taeho palabas ng kotse at binalaan siya. Kung magpapatuloy siyang lokohin at guluhin si Jojo, hindi siya mag-aatubiling kumilos. Sa daan pa uwi, hindi inaasahang nakasalubong ni Lee Sin si Jojo at sa bawat pagkakita niya sa kanya ay laging may mukhang puno ng pag-aalala. Dahil sa kanyang likas na pagiging mapagbigay, inalok ni Lee Sin si Jojo ng isang tasa ng kape at gumamit ng nakakatawang salita upang mapatawa siya. Marahil sa panahong ito, hindi pa napagtanto ni Lee Sin na nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin kay Jojo. Kinabukasan, late na naman ang intern sa trabaho at halata sa mata ni Jojo ang pagiging balisa niya sa kung paano haharapin ang taong iyon. Nang makita niya ang kwintas sa liig ng intern, ang murang regalo na ibinigay ni Taeho ay naging walang kabuluhan. Sa parehong oras, nagpatong-patong ang mga problema nang ipinahayag ng head nurse na umalis na si Lee Gon sa ospital. Sinamantala ni Taeho ang pagkakataon na ito upang mag-imbento ng kwento na may nangyaring alitan sa pagitan ng pasyente at ni Jojo. Samantala, ginamit ng propesor ang sitwasyon para punahin si Jojo dahil sa mahinang pamamahala. Ang dalawang duwag na ito ay nagtulungan upang subukang agawin ang kanyang research project. Nang mabuo na ni Lee Gon ang kanyang sariling kumpanya, tuwang-tuwa ang kanyang pamilya at nagpadala ng pagbati. Ngunit ito ay nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo. Ang kanyang tiyuhin ay hinahayaan si Cola na tumakbo sa kung saan-saan, kaya ang mga balahibo ay kumakalat sa buong sahig. Ang mga makalumang tradisyon ng kanyang ama ay mahirap tanggapin. At ang kanyang ina, dahil sa pag-aalala sa kalinisan ng pagkain sa labas, ay pinuno ang bagong bili na refrigerator ng kumpanya ng kimchi. Samantala, walang hiya na nakipagkita si Taeho kay Jojo at iminungkahi na ilipat ang kanyang proyekto sa neurosurgery. Ginamit niyang dahilan na kung hindi ito gagawin, maaaring maantala ang proyekto. Sinabi ni Taeho na gusto lang niyang protektahan ang pagsisikap ni Jojo, ngunit ito ay lalo lang nagpagalit kay Jojo. Ilang beses niyang gustong itapon ang isang baso ng tubig sa mukha ni Taeho, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob na gawin ito. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagdesisyon si Jojo na dalhin ang proyekto sa opisina ni Taeho upang ibigay ito. Pagkapasok niya sa loob, nakita niya ang magulo na desk ni Taeho at hindi niya napigilang tulungan siyang maglinis. Ngunit habang naglilinis, hindi niya sinasadyang natuklasan ang health check report na ginawa ni Taeho para kay Lee Gon. Sa wakas ay naintindihan ni Jojo na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang pinlano na konspirasyon. Hindi niya inakala na ganoon kasama si Taeho na gagawin niya ang full body anesthesia sa isang pasyente nang walang pahintulot. Hiniling pa ni Taeho kay Jojo na kumalma at maging sibilisado. Inalis ni Jojo ang kanyang kamay sa kwelyo niya at ibinalik ang lahat ng basura na kakatapos lang niyang linisin sa lamesa. Ipinakita niya ang kanyang huling galit sa pagtataksil at kalupitan ni Taeho. Ginagamit niya ang kanyang mga aksyon upang ipakita kay Taeho kung ano ang kahulugan ng ganda. Bago umalis, itinapon din ni Jojo ang kanyang keychain sa basurahan. Pagkaraan ng ilang sandali, nang buksan ni Lee Gon ang pinto ng kanyang silid, nakita niya si Jojo na basang-basa. Umiti siya ng pilit at sinabi kay Lee Gon na huwag magtaka dahil hinanap niya ito batay sa address sa kanyang Hindi pinayagan ni Jojo si Lee Gon na magsalita at patuloy lang siyang nagsasalita ng walang tigil. Tinanong niya ang lahat ng uri ng bagay tungkol sa kung saan siya mananatili at kung maaari ba silang maglaro ng seryoso. Sa huli, tinanong ni Jojo si Lee Gon kung nasaan ang kanyang kwarto. At nang makita niyang nalilito pa rin si Lee Gon, sinabi niya na pumunta siya doon para mag-apply ng trabaho. Hindi niya inakala na tatanggihan siya nito at hihilingin na umalis siya. Nagpanggap lang siyang kaawa-awa, sinasabing umuulan sa labas at na low battery ang kanyang telepono. Ngunit hindi man lang naantig si Lee Gon at binuhat pa siya at balak siyang itapon sa labas. Gayunpaman, ang yakap na ito ay matagumpay na nagpabago sa puso ni Lee Gon. Hinimok niya itong manatili sa kwarto para mag-charge ng telepono at umalis siya. Kinaumagahan, nagulat si Lee Gon nang makitang hindi lang ito nanatili, kundi naghanda pa ng isang buong hapag ng agahan. Galit siyang nagtanong kung ano ang balak nito, ngunit sa sandaling iyon ay tumunog ang telepono ni Lee Gon. Narinig niyang may problema sa recovery process ng isang atleta. Naisip niya na ito ang kanyang pagkakataon para patunayan ang sarili. Determinasyon niyang kumbinsihin si Lee Gon na tanggapin siya, ngunit wala pa ring intensyon si Lee Gon na tanggapin siya sa team. Ngunit patuloy pa rin siyang kumapit upang baguhin ang isip ni Lee Gon. Inirekomenda niya ang isang pusta kung malulutas niya ang problema ng atleta na si Chashon, kukunin siya ni Lee Gon. Agad na pumayag ang dalawa, ngunit iyon ay simula pa lang ng isang bangungot. Nang subukan niyang alamin ang dahilan kung bakit ayaw ni Chashon na magpa-check up, hindi niya maintindihan ang sinabi nito at nahuli siya nito. Dinaya siya ni Chashon upang pumasok sa recovery room at nagbiro na nagpatawa kay Lee Gon ng sobra. Sa simula, balak ni Lee Gon na tawagin ang security para ibalik ang kanyang bagahe. Ngunit natuklasan niya na hindi pa pala ito umalis. Pagkatapos niyang tawagan ito, naka-off na pala ang kanyang telepono. Sa kanyang daan pabalik, nakasalubong niya ang kotse ni Ian na nagturo sa kanya kung paano gamitin ang alak para makalimutan ang kanyang mga problema. Agad namang nagsisi si Ian nang nalasing si Jojeon at nagkamali. Akala niya masasamang tao ang grupo na pinadala ng ama ni Ian para ihatid siya sa bahay, kaya sumugod siya para iligtas si Ian. Nang aatake na ang mga tauhan ni Ian, gumamit siya ng isang shoulder throw na nagpabagsak sa kanila sa sahig, na agad namang nagpabalik sa katinuan ni Jojeon. Sinubukan ni Jojeon na pumasok sa kumpanya sa pamamagitan ng main door, ngunit nakilala siya ng security guard sa ibaba na nagpalit
Ipaliwanag na mahirap siyang makapasok ng palihim tulad ng ginawa niya kagabi. Mabilis na nakaisip si Ian ng plano na dalhin siya sa pamamagitan ng parking basement. Gayunpaman, nang makita ni Jojon na walang laman ang parking space ni Ligon, naisip niyang hindi pa ito bumabalik at nagdesisyon siyang maghintay doon. Ito ay nagpagalit kay Ian na nagpayo kay Jojon na umuwi muna at matulog. Nagbago ang eksena at nagtataka si Jojon kung sino ang naghanda ng kama para sa kanya at hinila niya si Ian sa tabi. At isang nakakatawang eksena ang naganap nang magdesisyon silang maglatag ng banig sa parking space at matulog. Kinaumagahan nang magising silang dalawa, naging kakaibang tanawin sila sa parking basement. Sinubukan ni Ian na gisingin si Jojon, ngunit hindi ito tumugon. Kaya wala siyang nagawa kundi bumangon muna upang bumili ng isang bote ng inuming pampatanggal ng hangover. Samantala, nakatanggap si Ligon ng abiso na darating ang investor sa kumpanya para mag-usap tungkol sa pakikipagtulungan, kaya bumaba siya sa basement para salubungin ito. Nang makita niya si Jojon na natutulog sa parking space, sinipa niya ito para gisingin. Nang magising si Jojon at nakita si Ligon, sinisi niya ito kung bakit basta-basta na lang siyang pumapasok sa kwarto ng ibang tao. Ngunit agad na itinuro ni Ligon na si Jojon ang walang hiyang natutulog sa parking space ng iba. Nang makita niyang paparating na ang investor, sinabihan ni Ligon si Jojon na umalis na sa parking space dahil may sasalubungin siyang mahalagang kliyente. Ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Jojon upang humingi ng keycard ng kumpanya. Nang makita niyang walang intensyon si Ligon na pumayag, sinadya niyang sundan si Ligon nang may malakas na amoy ng alak para sumama sa pagtanggap ng bisita. Sa huli, matagumpay na napilitan ni Jojon si Ligon na ibigay sa kanya ang keycard ng kumpanya. Pagkatapos, umuwi si Jojon at si Ian nang magkasama, ngunit nang makarating sila sa pinto, huminto si Ian at isinara ang pinto. Pagkapasok ni Jojon sa bahay, agad siyang sinampal ng kanyang ina dahil sa hindi niya pag-uwi, pagkatapos ay tinanong din niya si Ian. Ang kanyang pamangkin ay nagbigay ng senya sa kanya, ngunit hindi niya napagtanto ang kabigatan ng problema at sa huli ay pinarusahan siya ng kanyang ina ng may kahigpitan gamit ang isang walis. Ang mga kinakailangan ng investor ay nangangailangan kay Ligon na pumirma ng kontrata kay Chasion bago mag-recruit ang pambansang koponan. Samantala, ang direktor ng ospital ay ayaw bitawan ang investor at determinadong alisin si Jojon sa research project. Kaya inutusan niya si Taeho na alamin ang kahinaan nito at kung wala ay gumawa ng isa. Upang manalo sa taya at kumbinsihin si Chasion, nagsimulang maghanap si Jojon ng mga libro sa library upang matuto pa tungkol sa tennis. Bukod pa rito, lumapit din siya kay Lisin para magtanong tungkol sa mga basic moves. Masayang tumulong si Lisin dahil naghahanap siya ng dahilan para makipag-date kay Jojon. Hinawakan niya ang kamay ni Jojon para turuan ang bawat galaw at tinamaan siya ng twin ponytail ni Jojon sa mukha nang umikot ito. Pagkatapos ay itinuro niya kay Jojon kung paano gamitin ang backhand shot. Sa sandaling ito, mas lalong lumalim ang damdamin ni Lisin para sa kanyang magiging hipag. Masayang masaya si Jojon at agad na gustong subukan ang parehong backhand at forehand shots ng sabay. Nang malaman niyang pupunta si Jojon sa ospital bukas para sa follow-up check-up ni Chasion, hiningi ni Lisin ang numero ng telepono ni Jojon at niyaya siyang mag-hangout. Hindi nila napagtanto na may sumusunod sa kanila. Bumili si Ligon ng charger ng telepono para kay Jojon at hindi inaasahang nakasalubong niya si Jojon sa daan pabalik. Bulong-bulong si Ligon na nagrereklamo kung bakit niya kailangang maghintay sa isang tao nang hindi alam ang dahilan. Binanggit pa niya ang mga alok na hindi kaakit-akit. Matapos ang ilang sandali ng pagrereklamo, balak na sanang habulin ni Ligon nang bigla siyang nakakita ng isang estranghero na sumusunod sa kanya. Naramdaman din ni Jojon na may mali at balak na niyang kunin ang kanyang telepono para humingi ng tulong. Ngunit naisip niya na low battery pala ang kanyang telepono, kaya tumakbo na lang siya. Balak na sanang habulin ng misteryosong tao nang makita siya ni Ligon at patumbahin sa isang malakas na sipa. Tinanggal ni Ligon ang kanyang sombrero at natuklasan na ang sumusunod ay walang iba kundi si Taeho. Lumabas na palaging sinisikap ni Taeho na hanapin ang kahinaan ni Jojon. 3 araw ang nakalipas, hindi sinasadyang narinig niya mula sa isang intern na si Ligon ang nanakit sa laboratory mouse. Noong panahong iyon, si Jojon at Ligon ay mga estranghero pa. Ngunit bakit pagkatapos ng operasyon, naging first love ni Jojon si Ligon? Kaya nagpanggap si Taeho na humihingi ng tawad kay Jojon dahil sa pagiging dalawang mukha. Sa pag-asa na makakuha ng impormasyon mula kay Ligon kung bakit siya itinuturing ni Jojon na kanyang first love. Buti na lang, hindi siya pinansin ni Ligon. Nang papasok na si Jojon sa silid, narinig niya ang tunog ng doorbell. Akala niya ay bumalik na si Ligon, ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Lisin. Nagulat si Lisin nang makita niya si Jojon at ang isang pangungusap tungkol sa first love ni Ligon ay muntik nang magpaguho kay Lisin. Sa harap ng sitwasyong ito, ang nakababatang kapatid ay gumawa ng hakbang para sa babaeng mahal niya at nagpanggap na ngayon lang niya nakilala si Jojon. Ngunit nang makita niya ang dalawang malapit sa isa't-isa, hindi niya maitago ang kanyang sakit. Sinubukan niyang huwag magmukhang balisa at naghanap ng dahilan para umalis. Nang makauwi siya sa bahay kinaumagahan, naamoy agad ng kanyang ina ang amoy ng alak sa kanya. Sinabi ng kanyang ama na normal lang na uminom ang isang lalaking malaki na. Ngunit ang kanyang ina ay patuloy na nagreklamo, sinasabing kung gusto niya ng normal na buhay, hindi siya dapat maging isang atleta. Lalo pang nagiging matalas ang kanyang mga salita, kaya napilitan si Lizzie na lumuhod at mag-flatter sa kanyang ina na may mukhang puno ng kawalan ng katarungan. Ang pagkakaroon ng isang controlling na ina ay talagang nakakatakot. Bigla na lang akong naawa sa dalawang magkapatid. Ang nakatatanong
matandang kapatid ay maaaring magpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan, ngunit ang nakababatang kapatid ay tinitiis ang lahat dahil sa kanyang pagiging people pleaser. Si Ligon ay lumabas mula sa banyo ng hubad-hubad. Sa opisina, dahil nag-iisa lang siya, hindi na siya nag-isip pa at dumiretso sa refrigerator. Bigla siyang nagulat nang makita si Jojeon na bumalik, nakasama lang umalis ng kanyang nakababatang kapatid. Nagpanik siya, mabilis na nagtago sa likod ng refrigerator, at nang hindi nakatingin si Jojeon, mabilis siyang lumipat sa ibang lugar. Kumuha siya ng isang apron mula sa kung saan at tinakpan ang kanyang katawan, ngunit hindi inaasahang nakita siya ni Jojeon. Akala ni Jojeon ay naglilinis siya at balak na siyang tulungan, na nagdulot ng gulat kay Ligon. Mabilis niyang itinali ang apron sa kanyang baywang, sinubukan na makipag-usap upang maiwasan ang sitwasyon, at matagumpay na nagtago sa likod ng haligi. Nang bumalik si Jojeon, ang apron ay naging isang stylish na jacket. Sa sandaling ito, nakita ni Jojeon na may bagong charger sa living room TV, at nagtaka kung binili ba ito ni Ligon para sa kanya. Ginawa agad ni Ligon ang isang military-like move at mabilis na bumalik sa kanyang kwarto. Nang tanungin siya ni Jojeon, mabilis siyang nagsuot ng pajama at mariing tumanggi na sa kanya ang charger. Mayabang pa niyang sinabi na kung mapapatunayan ni Jojeon na sa kanya ang charger, agad niyang tatanggapin si Jojeon. Habang pinag-aaralan nilang dalawa ang video ng laro, sa bawat kapanapanabik na bahagi, hindi maiwasan ni Jojeon na lumapit ng kaunti kay Ligon. Hindi nila namalayan, magkadikit na sila. Nang kukuha na sana si Ligon ng isang piraso ng potato chip, hindi sinasadyang nahawakan niya si Jojeon, na agad namang kinontra ni Jojeon. Kinaumagahan, nakita ni Jojeon na kumakain si Ligon ng Korean beef sa bahay. Nang akala niya ay hindi siya isang estranghero at balak na niyang sumali, pinigilan siya ni Ligon at patuloy na tinataboy siya. Kaya kumuha si Jojeon ng isang plato ng salad mula sa refrigerator. Sinisikap na kalimutan ang beef. Ngunit si Ligon ay talagang masyadong masama na naging dahilan upang hindi na maging masarap ang salad sa kamay ni Jojeon. Dahil tumakas si Ian sa bahay, pinutulan siya ng tubig at sweldo ng kanyang ama at hindi niya magamit ang kanyang credit card. Hukay niya ang isang lata ng beer na nakabaon sa hardin upang makalimutan ang kanyang mga problema, ngunit nakita siya ng kanyang maliit na pamangkin. Nakita ng pamangkin ang kanyang lakas at binigyan si Ian ng alkansya na puno ng barya na nagsasabing dapat harapin ng pamilya ang kahirapan ng magkasama. Nagdesisyon si Ian na gamitin ang pera ng kanyang pamangkin upang bumalik sa kanyang bayan para hanapin ang kanyang first love. Nang makita niya si Lee Sin na hindi kalayuan, agad siyang nakaisip ng isang ideya. Para lang makita si Joojin, nagsinungaling si Lee Sin sa kanyang ina na nag-ensayo siya. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagulat siya at kinabahan. Sinubukan niyang paalisin si Ian sa kotse dahil tuwing kasama niya ito, siguradong walang magandang mangyayari. Bilang resulta, ginamit ni Ian ang pagsisinungaling niya para bantaan siya, na nagpabagsak kay Lee Sin at sa pilitan siyang naging driver para bumalik sa kanyang bayan. Sa daan, nalungkot si Lee Sin para sa kanyang minamahal na kotse. Pagdating ni Ian, ginawa na niyang parang sa bahay ang lugar. Lahat ng magandang bagay ay nakukuha niya at ang lahat ng problema ay ipinapasa niya kay Lee Sin para lutasin. Si Ian ay abala sa paghahanap sa kanyang first love, habang si Lee Sin naman ay kailangang magbuhat ng sako at magtanim sa bukid para sa kanya. Sa buong buhay ni Lee Sin, wala pa siyang nakitang mas walang katuturan na bagay. Natapilok siya at nahulog, nawala pa ang kanyang sapatos, kaya galit na galit siya at gusto niyang tanungin ang buong angkan ni Ian. Ngunit nang makita niya ang kalungkutan ni Ian, agad na nawala ang lahat ng galit ni Lee Sin. Sinubukan niyang maghanap ng paraan para mapasaya si Ian, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lalo lang siyang nagalit. Bigla siyang sinipa sa balikat at itinapon sa isang lawa. Naisip ni Lee Sin na kung magpapatuloy pa ito, malamang nasusunduin na siya ni kamatayan. Kaya sinadya niyang i-lock ang kotse para mapilitan si Ian na maglakad pa uwi. Habang si Chaseon ay nakapila para sa konsultasyon sa ospital, ginamit ni Joojin ang kanyang internal connections para tulungan siyang dumaan sa SE lane. Inakala niya na magbabago ang tingin ni Chaseon kay Joojin, ngunit sa halip ay lalo lang siyang kinasuklaman ng doktor na ito. Sinabi ni Chaseon na halata namang walang pakialam si Joojin sa kanya at nagpapanggap lang itong mabait na masyadong mayabang. Sa sandaling ito, nakatanggap si Joojin ng tawag mula kay Ian. Nang malaman niyang mag-isa lang si Ian sa kanyang bayan, nagdesisyon siyang mag-isa na lang napuntahan at ihatid siya. Sinabihan niya si Ligon na ibaba siya sa bus stop na nagpataka kay Ligon. Anong klaseng tao na ang isang tawag lang sa telepono ay makapunta si Joojin sa isang malayong lugar? Kaya nagpa siya si Ligon na sumama sa kanya para makita kung sino ang taong iyon. Sa gitna ng kagubatan, biglang huminto si Ligon sa kotse at hiniling kay Joojin na ipikit ang kanyang mga mata at pagkatapos ay binuksan ang trunk na parang kumukuha ng isang bagay. Tumitingin si Joojin sa rearview mirror at nakita si Ligon na may dalang pala at naisip niyang ililibing siya ni Ligon ng buhay. Natakot siya kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay itinuro ni Ligon na gusto lang niyang ilibing ang isang patay na hayop na nasagasaan ng kotse hindi kalayuan. Matapos makumpleto ng dalawa ang libing, nakatanggap si Joojin ng tawag mula sa kotse ni Ian. Sinabi ng kotse ni Ian na nakilala niya ang isang kaibigan na papauwi na sa Seoul. Halos mabaliw si Joojin sa simpleng pahayag ng kotse ni Ian. Sa kanilang pag-uwi, ikinuwento ng kotse ni Ian kay Lee Sin ang tungkol sa paghahanap niya sa kanyang unang pag-ibig. Samantala, ikinuwento rin ni Joojin kay Ligon ang tungkol sa kanyang ama. Lumabas na ang ama ni Joojin ay isang taong mas pinahahalagahan ang mga pasyente kaysa
isa sa kanyang pamilya, ngunit namatay ang kanyang ama sa kamay ng isang pasyente. Kaya nanumpa si Jujon na hindi siya magiging tulad ng kanyang ama, dapat niyang iguhit ang linya sa mga pasyente at panatilihin ang kanilang distansya. Ngunit sa umaga, habang sinusuri niya ang isang pasyente, nakita niya ang sarili sa salamin ng pasyente. Parang sinasabi na hindi ko talaga gustong makinig, kaya magsalita ka na at umalis ka na. Kailan ka pa magtatagal, hindi naman ito malulunasan. Gayunpaman, itinuturing ng pasyente si Jujon bilang huling pag-asa. Sinabi pa ni Jujon na tama si Father John, hindi siya masaya at wala siyang naiintindihan sa mga pasyente. Ginagawa lang niya ito para makapagpabigay galang. Agad na nagbigay ng kanyang pananao si Ligon at inaliw siya. Habang sumasali sa preliminary round ng national team, nawalan ng malay si Father John sa sobrang pressure. Papunta sa ospital, napansin ni Jujon na nagkukunwari lang siya at sinabi, bumangon ka na, walang nakakapansin. Tinanggihan ni Father John ang pagkukunwari at ipinaliwanag na talagang nahihilo siya. Napagtanto ni Jujon ang problema at sinabihan siyang huwag magpakahirap. Ngunit naniniwala si Father John na kung gagawin niya iyon, madidismaya niya ang mga taong umaasa sa kanya. Hindi lang iyon, sinabi rin ni Father John na kung hindi siya maganda ang performance, sino ang gugustong pumirma ng kontrata sa kanya. Sa pang-aaliw ng dalawa, unti-unting bumalik ang diwa ni Father John. Nagtaka si Jujon at tinanong si Ligon kung bakit hindi niya sinabi kay Father John ang tungkol sa data analysis na ginawa niya magdamag bago ang laro. Sumagot si Ligon na alam niyang hindi makakasama si Father John sa national team sa ngayon at mayroon na siyang ibang plano. Iyon ay para tulungan si Father John na makakuha ng posisyon sa mas angkop na doubles match para sa kanya. Sa harap ng problema ng presidente ng asosasyon na ang doubles lineup ay nakaayos na, mayroon na si Ligon na plano. Iyon ay ang hayaan ang kanyang kapatid na lalaki na makipaglaro kay Father John. Nakita ni Jujon sa bulsa ni Ligon ang resibo ng isang charger. Ngunit bago niya ito makita ng maayos, kinuha ito ni Ligon. Dahil sa ebidensyang ito, pinilit ni Jujon si Ligon na kunin siya bilang doktor ng koponan. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagmamahal at agad na itinulak si Ligon at idiniin siya sa damuhan na agad na nagpabago sa kapaligiran. Sa puntong ito, nagring ang telepono ni Ligon at nagulat na matagumpay na napili si Father John sa koponan at hindi na siya tumutol kay Jujon. Ipinagmamalaki ni Ligon na hilingin kay Father John na kunin si Jujon. Ngunit, ibinalik ni Father John ang problemang ito sa kanya. Sa kabilang banda, nagtataka si Banggokbong kung bakit biglang nagbago ang isip ni Lisin, na dati ay matatag na ayaw maglaro ng doubles. Nag-isip si Lisin ng isang bagay na ang ibig sabihin ay ang pag-ibig ay maaaring napakatama. Hindi nahulaan ni Banggokbong kung sino ang tinutukoy ni Lisin, na sa katunayan ay si Jujon. Sa puntong ito, nakita ni Lisin si Jujon at ang kanyang kapatid na magkasama at medyo nalungkot siya. Sinusundan ni Jujon si Ligon na gustong malaman kung tatanggapin ba siya sa trabaho o hindi. Sinabi ni Ligon na sumunod siya sa kanya pauwi at sinabi na siguradong magiging abala siya sa trabaho kinabukasan na nagpasaya kay Jujon. Umiti si Banggokbong kay Ligon, masaya na ang kanyang matalik na kaibigan ay sa wakas ay nakatakas na sa anino ng nakaraan. Gayunpaman, nang sabihin ni Lisin na si Jujon ay ang unang pag-ibig ng kanyang kapatid, hindi na alam ni Banggokbong kung paano umiti. Nang gabing iyon, hindi makapunta ang tagapagsalin ng Italyano ni Father John. Habang ang unang pulong sa coach ay urgent, kaya nag-aalala si Banggokbong. Nang marinig ito ni Jujon, naisip niya agad ang kotse ni Ian, at masaya naman ang kotse ni Ian dahil mayroon siyang pagkakataon na kumita. Ipinark ni Ligon ang kotse sa parking lot ng dating reunion ng klase. Biglang sumakit ang ulo niya at sunod-sunod na lumabas sa kanyang isip ang mga alaala ng araw na iyon. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga alaala na ito. Pagkababa ni Jujon at ng kotse ni Ian sa kotse, nakita agad nila si Banggokbong. Hinila ni Gokbong si Jujon sa isang tabi at sinabi sa kanya na umalis agad kay Ligon, kung hindi, magdurusa ang tatlong tao. Hindi maintindihan ni Jujon kung bakit, kaya binanggit ni Gokbong ang pangalan ni Lisin na nagpaalala kay Jujon. Ang huling pagkakataon na sinabi ni Gokbong na ang taong kumuha ng unang pag-ibig ni Ligon ay ang pinakamalapit sa kanya. Ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa ay hindi sinasadyang narinig ni Lisin. Nagtaka si Lisin sa ibig sabihin ng mga salita ni Gokbong. Akala ni Gokbong ay nagkukunwari pa rin siyang tanga, kaya sinabi niya ang lahat ng nangyari kay Ligon sa reunion ng klase. Kaya, nalaman ni Lisin ang katotohanan na ang taong humalik sa kanya sa reunion ng klase ay ang unang pag-ibig ng kanyang kapatid. Sa gayon, si Jujon ay tiyak na hindi ang unang pag-ibig ni Ligon. Sa gilid, pumasok si Ligon sa silid para makipagkita sa coach ni Father John. Pumasok din ang kotse ni Ian at nagpakilala bilang kapalit na tagapagsalin para sa araw na ito. Ang kanyang unang pag-ibig ay nasa harap niya, ngunit hindi nila nakikilala ang isa't-isa. Salamat sa pagpapakilala ni Jujon, nakuha ng kotse ni Ian ang kanyang unang kita. Tuwang-tuwa siyang kumuha ng litrato at gusto niyang imbitahin si Jujon na kumain, ngunit hindi niya alam na ang unang pag-ibig na matagal na niyang hinahanap ay nasa tabi niya. Narinig ni Ligon na si Jujon ang nasa kabilang linya, kaya sumilit siya at nakita ang pulsera sa kamay ng kotse ni Ian. Naging seloso ang kanyang puso dahil kahapon, nang ginagawa ni Jujon ang pulseras, sinubukan niya ito sa pulso ng kotse ni Ian na nagpasaya sa kanya ng walang dahilan.
Nang paandarin ni Ligon ang kotse, napansin niyang may dagdag na tao sa loob. Si Ian ay nakatulog sa kotse. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kay Jujon para ipaalam sa kanya. Nakita ni Jujon ang mensahe mula kay Ligon at naisip, sa wakas, naalala niya rin ako. Ngayong tinulungan ko siyang makahanap ng interpreter. Dapat man lang magpasalamat siya, di ba? Ngunit nang basahin niya ang nilalaman ng mensahe, sinabihan siyang sunduin si Ian, kaya nagalit siya. Nagtaka si Ligon kung bakit si Ian ay maaaring matulog ng mahimbing sa kotse ng ibang tao. Hindi niya sigurado na may isang taong nag-aalala at lalabas sa labas ng bayan para lang sunduin siya. Hiniling niya kay Ian na tawagan si Jujon para sunduin siya. Ngunit hindi naintindihan ni Ian ang ibig sabihin ni Ligon. Akala niya nag-aalala siya na mag-isa siyang maglakbay sa gabi, na ikinagulat ni Ligon. Naging mapula ang mukha ni Ligon sa sinabi niyang warm guy. Pinuri siya ni Ian na isang matapat na tao, talagang isang mainit at kaibig-ibig na tao. Lalo siyang nagiging pamilyar kay Ligon, na parang nakita niya na si Ligon sa kung saan. Agad na tumanggi si Ligon, ngunit nang makita ni Ian si Jujon, masaya siyang tumalon sa kotse. Sinasadyang binanggit ni Jujon ang tungkol sa pulong, umaasa na magpapasalamat sa kanya si Ligon. Ngunit hindi pinansin ni Ligon at nagmaneho palayo na nagpagalit kay Jujon. Gayunpaman, nang makauwi siya, nagreklamo siya kay Ian na si Ligon ay ang pinakamasamang tao na nakilala niya. May ibang pananaw ang kotse ni Ian at sinabing kahit na medyo mayabang si Ligon, isa naman siyang napakamainit na tao. Sa gilid, galit si Ligon, ngunit hindi niya matiis ang pagmamaktol ng kanyang kapatid, kaya sa huli ay huminahon siya. Sinubukan ni Lisin na alamin kung gusto pa rin ng kanyang kapatid si Jujon, na agad na nagpataranta kay Ligon. Napanaginipan ni Ligon ang araw na idiniin siya ni Jujon sa damuhan, ngunit ang panaginip ay naging isang dramatikong romantikong pelikula. Sa panaginip, si Jujon ay mainit at matapang, at siya ang unang lumapit upang halikan siya. Sa totoong buhay, ang asong si Kola sa kama ay naging biktima na hindi sinasadyang nawalan ng unang halik ni Ligon. Sa pagkalito, nagising si Ligon at tumayo mula sa kama ng kanyang kapatid. Ang internal monologue ni Lisin sa puntong ito ay marahil ay masyado siyang walang puso. Hindi man lang niya pinalampas ang aso. Nagalit si Ligon kay Kola, hintayin mo, haharapin kita. Sa unang araw ng trabaho, si Jujon ay nagbihis na parang isang maliit na prinsesa. Pinapaalalahanan siya ni Professor Han na huwag magkakaroon ng damdamin para sa mga pasyente, kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang damit. Huminto si Ligon sa isang tindahan ng bulaklak habang dumadaan at bumili ng isang baukwet para kay Jujon. Nang pumasok siya sa kumpanya, nakita niya na ang pinto ng kwarto ni Jujon ay nilagyan na ng password lock, kaya galit niyang itinapon ang baukwet sa sofa. Sa puntong iyon, naglabas si Jujon ng isang maliit na notebook at hiniling sa kanya na magsulat ng isang emotional diary para sa psychological counseling. Ilang segundo lang ang inabot ni Ligon para makumpleto ang pagsusulat. Nang kunin niya ang notebook at nagtaka kung bakit ang bilis niyang magsulat, nalaman niyang mayroon lang itong angry emoji. Pagkatapos, isinumite ni Jujon ang ulat ng pasyente kay Professor Han na nagsasabi na si Ligon ay isang tao na puno ng pagmamataas at narcissistic hanggang sa punto na nakakainis. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang jacket upang ipakita ang mga bagong damit na binili niya. Nagtaka si Professor Han kung sumasali ba siya sa rap competition. Ang kakaibang saloobin ni Jujon ay nagpilit kay Professor na ipaalala sa kanya muli kung mayroon kang kakaibang damdamin sa pagitan mo at ng pasyente. Hindi pa tapos ang kanyang sinasabi ng putulin siya ni Jujon na sinasabi na alam niya ang ginagawa niya. Ang trabaho ay trabaho at hindi siya magkakaroon ng damdamin para sa mga pasyente. Ang serye ng mga pahayag ay nagpahanga kay Professor Han na nagsabing sayang naman na hindi siya naging rapper. Pagkatapos, muli niyang pinapaalalahanan si Jujon na paghiwalayin ang trabaho at damdamin. Gayunpaman, pagkatapos noon, nakita ni Professor Han ang nurse head na may dalang kahon at agad na naging salungat na halimbawa. Sinundan ni Professor Han ang nurse head na umalis na may matinding pagmamahal sa kanyang mga mata. Agad na inasar siya ni Jujon kung inilalagay ba niya ang kanyang personal na buhay sa trabaho na nagmamahal sa nurse head. Sa pag-uusap, nalaman ni Jujon ang isang nakakagulat na bagay. Lumabas na hindi ito ang unang pagkakataon na nagsusulat si Ligon ng emotional diary. Tinulungan na ni Professor Han si Ligon na gawin ito 0 taon na ang nakararaan. Nang dalhin ng nanay ni Lee si Lisin sa isang medical check-up, nakilala niya ang isang dating kaklase. Ininggit nila siya dahil mayroon siyang napakatalino na anak na lalaki na tulad ni Lisin, kaya napakasaya ng nanay ni Lee. Ngunit pagkatapos, unti-unting lumipat ang usapan tungkol kay Ligon. Sabi nila, sana lang mas makaintindi ang panganay mong anak na si Ligon. Sana hindi siya tulad ng dati na puro pag-inom lang ng alak sa bahay. Nagkataon na lumabas si Jujon mula sa opisina at hinila siya ng nanay ni Lee sa tabi niya para makabawi ng kahihiyan. Malabo niyang ipinahiwatig sa kanyang kaklase na si Jujon ang girlfriend ng kanyang panganay na anak na si Ligon. Hay naku, para lang sa kahihiyan, ngunit nakita ito ni Professor Han na nagpapatrolya. Habang nararamdaman niyang walang magawa at iniisip na sa pagkakataong ito ay hindi na siya malilinis, sumingit si Lisin na lalo pang nagpahirap sa sitwasyon. Pagkatapos lang makilala si Jujon, tinanong siya ni Lisin kung ano ang ginagawa niya roon. Nagtaka ang kaklase ng nanay ni Lee kung bakit hindi tinatawag ni Lisin si Jujon na ate. Sinabi ni Lisin na siya ay isang doktor at ang unang pag-ibig ng kanyang
kapatid. Ngunit hindi pa sila nagkikita mula nang siya ay lumabas sa ospital. Pagkatapos ay sinabi pa niya na mas angkop siyang tumayo sa tabi niya kaysa sa kanyang kapatid. Dahil dito, napanganga si Professor Han. Si Jujon ay humingi ng tulong kay Lee Sin para hanapin ang emotional diary ni Ligon. Dahil kung mahanap ito ni Ligon, maaaring maalala niya ang mga alaala mula sa nilalaman nito. Hindi inaasahan, nagsimula si Ligon na magtaka sa mga alaala sa kanyang utak. Sa kabutihang palad, tumanggi ang hotel na magbigay ng surveillance footage dahil sa privacy. Ngunit hindi sumuko si Ligon. Sa halip, pumunta siya sa ospital upang kumuha ng medical record ng aksidente at natunton ang tulay. Dito, nalaman niya na siya ay naaksidente dahil sa pagkalunod. Habang nagtataka siya kung bakit tinatago ng kanyang pamilya ang lahat sa kanya, naramdaman niya na may isang bagay na pumipigil sa kanyang leg na nagpapahirap sa kanya na huminga. Mga bagong alaala ang unti-unting lumabas sa kanyang isip at naramdaman niyang may kumokontrol sa kanya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Lee Sin ng balita na nag-iimbestiga ang kanyang kapatid sa aksidente, kaya dali-dali siyang tumawag kay Jujon. Pagkatapos malaman ang balita, mabilis na tinawagan ni Jujon si Ligon, ngunit hindi siya sumasagot. Sa parehong oras, tumakbo si Lee Sin sa istasyon ng pulisya upang kunin ang mga dokumento ng kaso. Kahit na sinabi niya na magbibigay siya ng sertipiko ng doktor, naramdaman ng police chief na may kakaiba sa likod ng lahat. Nagmamadaling umuwi si Lee Sin at naghanap sa lahat ng dako, at sa wakas ay natagpuan ang emotional diary ng kanyang kapatid sa bookshelf. Bulong niya sa kanyang sarili na hindi ito dapat makita ng sinuman. Kahit si Jujon na humingi ng tulong sa kanya na hanapin ang diary. Si Jujon ay gumamit ng dahilan ni Father John para hanapin si Ligon, ngunit ang dalawa ay kumain ng hindi nagkakasundo. Upang maiwasan ang maling pag-unawa kapag naglilipat ng bagahe sa kumpanya, tumanggi si Jujon na tulungan siya ni Ligon, ngunit sa huli ay hindi siya naintindihan ng gwardiya sa ibaba. Mabait na tinulungan ni Ligon siyang ayusin ang mga kortina, ngunit sinaway siya ni Jujon dahil sa pag-intervene sa buhay ng iba na nagpapahirap sa damdamin ni Ligon. Kaya, nang aksidenteng mahulog si Jujon, habang nagbitin ng mga kortina, inakbayan siya ni Ligon na parang isang prinsesa at agad na binitawan siya na naging dahilan ng kanyang pagkahulog sa kama. Sa sandaling ito, nalaman ni Jujon na dumating ang mga magulang ni Ligon, kaya natakot siya at nagtago sa balkonahe. Ngunit, nang pumasok ang nanay ni Lee, naramdaman niyang mainit at nagsimulang maglakad patungo sa balkonahe habang nagsasalita. Mabilis na hinaharangan ni Ligon ang daan ng kanyang nanay at sinabi sa kanyang magpahinga na sinasabi na kaya niya na ito. Si Jujon ay labis na kinakabahan at nakita niyang ang pagbisita ng nanay ni Lee ay parang nagtuturo sa kanyang anak kung paano manligaw at ang target ay siya. Nang makita ni Jujon na matatag na tumatanggi si Ligon na sinasabi na wala siyang nararamdaman sa kanya, agad siyang nagpakita ng masamang mukha. Ngunit, sa sandaling ito, natuklasan niya na ayaw umalis ni Cola kahit gaano niya ito palayasin. Mabilis na napansin ng nanay ni Lee ang isang kakaibang bagay. Dali-daling lumapit si Ligon at niyakap si Cola at hinalikan pa niya ito. Nagtaka ang tatay kung kailan naging ganoon ka-close ang kanyang anak kay Cola. Sa sandaling ito, nakita ng nanay ni Lee ang password lock sa pinto. Naisip ni Jujon na magandang pagkakataon ito, kaya dahan-dahan siyang pumasok sa sala at mabilis na nagtago sa likod ng sofa at walang nakapansin sa kanya. Pagkatapos ay mabilis siyang pumasok sa kwarto ni Ligon. Napansin ng nanay ni Lee na hindi niya mabuksan ang lalagyan ng buntot ng baka, kaya tinawag niya ang kanyang asawa para tulungan siya. Bilang resulta, tumalbog ang takip at ang mainit na sabaw ay tumapon sa pantalon ni Ligon na nagpasigaw sa kanya at nagprotekta sa harap niya. Balak tulungan siya ng kanyang mga magulang na tanggalin ang kanyang pantalon, ngunit matatag si Ligon na ayaw niyang tanggalin ito roon at tumakbo sa kwarto habang nagsasalita. Nang buksan niya ang pinto, nalaman niyang si Jujon ay nasa loob ng kwarto. Sinubukan ni Jujon na tumakas sa kumpanya habang magulo ang sitwasyon, ngunit kalahati na ng daan, napagtanto niyang wala siyang sapatos. Akala niya ay babalik siya para kunin ang kanyang sapatos, ngunit nakita niyang tumatakbo ang nanay ni Lee mula sa banyo. Dahil dito, natakot siya at tumakbo ng mabilis nang hindi na kinuha ang kanyang sapatos. Pagdating ni Lee Jin, nakita niya si Jujon. Nang makita siyang walang sapatos, dali-dali siyang kumuha ng peres ng pambabaeng sneakers mula sa trunk ng kotse. Masayang kinuha ang kumot at balak tulungan si Jujon na isuot ang sapatos. Sa sandaling ito, lumapit si Ligon at itinapon ang isang peres ng tsinelas sa lupa na nagtataka kung bakit siya tumakbo sa labas ng walang sapatos. Natatakot ba siya na makita ng iba na magkasama sila? Sinabi ni Jujon na ayaw lang niyang hindi maintindihan at pagkatapos ay isinuot niya ang mga tsinelas na hindi kasya sa kanya. Agad na nasaktan si Lee Jin na nakatayo sa tabi. Habang naglalakad sila, nagbulungan si Jujon, kung bibigyan lang ako ni Ligon ng sapatos, bakit hindi ang sapatos ko? Lumapit si Ligon at inakbayan si Jujon na nagpasakit kay Lee Jin na parang tinusok ng matalim na espada. Habang pinapasok ni Ligon si Jujon, hinarang sila ng gwardiya at pinagsama silang dalawa. Sa sandaling ito, nalulunod pa rin si Lee Jin sa nakaraang eksena. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang sumuko ng kusa. Nang makita ang mga aksyon ni Lee Jin, sobrang nagalit ang direktor. Nang galit niyang itapon ang mga larawan sa mesa, nakita niya ang larawan ni Lee Jin na humawak sa kwelyo ni Ligon. Pagkapindot ni Lee Jin sa doorbell, hinila siya ng direktor sa isang tabi. Narinig ni Ligon ang tunog at lumapit sa pinto at nakita niya na hawak ng direktor ang kwelyo ng kanyang kapatid, na pinipilit siyang pumirma sa isang kontrata at binanggit pa niya ang tungkol sa pagkahulog niya sa ilog. Nang makita ito ni Jujon, sinabi niya kay Ligon na lumabas at makipag-usap sa kanya na sinasabi na ipapaliwanag niya ang lahat. Lalo itong nagpalungkot kay Ligon, hindi niya inaasahan na si Jujon ay kasama rin sa panloloko sa kanya.
Pagkatapos matanggap ang nakakagulat na balita, biglang sumakit ang ulo niya. Nang buksan niya ang pinto, wala na ang dalawang tao sa labas. Sa elevator, inilabas ng direktor ang mga larawan at pinagbantaan siya, na sinasabi na sa wakas ay alam na niya kung bakit itinago ni Lee Jin ang aksidente ng kanyang kapatid. Inilagay din niya ang larawan sa harap ni Lee Jin at tinanong kung may naaalala siya sa nangyari noong araw na iyon. Ang mga alaala ay nagsalimbayan sa isip ng dalawang magkapatid. Hindi alam kung may naaalala ba si Ligon na mahalagang bagay. Ngunit tiyak na nahuli na si Lee Jin ng direktor. Kapag hindi pa natutulog ang anak mo, mag-ingat ka sa sarili mo. Kung hindi, maaaring nasa panganib ka at maaari ka pang bubugin. Tulad ng sa kwento, si Ligon ay nagising lamang at agad na sinampal ni Jujon sa ulo. Pagkatapos ng banta ng direktor, walang lugar para mailabas ni Lee Jin ang kanyang negatibong damdamin. Sinasadya niyang pinukaw ang mga dumadaan na gustong bugbugin siya. Dinala ni Jujon si Ligon na natapos ang kanyang pagsusuri sa isang bar. Ngunit dahil sa epekto ng sedative, nakatulog si Ligon sa kotse. Hindi tinawagan ng may-ari ng bar ang pulisya sa kahilingan ni Lee Jin dahil kung kumalat ang masamang balita, magiging malaking gulo ito. Si Jujon ay nag-iisa na pumunta para iligtas sila. Ngunit habang handa na siyang itulak ang pinto, bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang ama na sinaksak hanggang sa mamatay noong bata pa siya. Bagaman natakot siya, sinabi niya sa sarili na magiging maayos ang lahat. Hindi inaasahan, nasa loob na si Ligon at natalo ang lahat ng mga nambubuli sa kanyang kapatid. Sinuri ni Jujon ang mga sugat ni Lee Jin at pagkatapos ay tumakbo upang sabihin kay Ligon na huminahon. Sa sandaling ito, isang huligan ang sumugod at inatake si Jujon mula sa likuran na ikinagulat niya. Agad na pinrotektahan ni Ligon si Jujon at sinipa ang lalaki at pagkatapos ay nahulog si Jujon sa mga bisig ni Ligon at ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Hiniling niya sa lahat na huminto, kung hindi, tatawag siya ng pulisya. Pagkatapos, bumalik siya kay Lee Jin at nagtaka kung ang pagiging baliw ni Lee Jin sa alak ay dahil gusto niyang bugbugin. Ngunit ang sagot ni Lee Jin ay nagpatawa at nagpaiyak sa kanya. Ngayon ang unang araw ng ating pag-ibig, di ba? Lasing si Lee Jin kaya hindi niya matawagan si Jujon, kaya humingi siya ng tulong kay Ligon, ngunit nakita niyang natutulog siya. Talagang nababaliw si Jujon sa dalawang magkapatid na ito at sumigaw siya na kung hindi sila magising, pababayaan niya sila. Ang susunod na eksena ay ang dalawang magkapatid na nag-aaway sa kumpanya habang si Jujon ay nasa gitna. Sa huli, sa kanyang maliit na katawan na wala pang 50 kilo, matagumpay siyang hinila ang dalawang tao na tumitimbang ng higit sa 150 kilo para maligo. Habang nilalagyan ni Jujon ng gamot ang mga sugat ni Ligon sa kanyang kamay, tumataas ang tibok ng kanyang puso. Sinusubukan niyang sabihin sa sarili na huwag mag-isip ng kung ano-ano, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang nakatingin kay Ligon. Nang magising si Ligon, nakita niya si Jujon sa tabi ng kanyang kapatid at inaasar pa siya ng kanyang kapatid. Bigla niyang napagtanto kung gaano na sila naging malapit. Nagulat si Ligon nang makita ang isang malambot na stuffed animal sa tabi niya na nagpatayo sa kanya mula sa kama. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga paa sa sahig, natapakan niya ang isa pang malambot na bagay. Sa ilalim ng hindi komportabling tingin ng dalawa, mabilis na pumasok si Ligon sa banyo. Ginamit ni Jujon ang pagkakataong ito para tanungin si Lisin tungkol sa nangyari kagabi. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng ilang sandali, lumabas si Ligon mula sa banyo na nagpatatag sa kanilang dalawa. Sinabi ni Lisin na natagpuan niya ang emotional diary ng kanyang kapatid at inimbitahan si Jujon na makipagkita sa kanya sa training ground. Ang dalawa ay lihim na nag-uusap na nagselos kay Ligon. Ang dating management company ni Chasion ay kumuha ng isang phone ad. Ngunit matatag na tumanggi si Chasion na mag-shoot at nakipagtalo pa sa direktor sa set. Hiniling ng direktor kay Ligon na lutasin agad ang problema. Kung hindi, kailangan niyang bayaran ang mga multa sa paglabag sa kontrata at ang mga gastos na lumabas ngayon. Sa sandaling ito, umalis si Chasion nang walang sinasabi. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at sinamantala ito ng direktor upang udyukan si Ligon. Sinabi niya na nakakatawa na hindi pinili ng kanyang kapatid ang kanyang kumpanya at pumirma sa kanya. Ang dalawang insidente ay naging sanhi ng sabay-sabay na pagtanggi ng mga mamumuhunan kay Ligon. Humingi ng paumanhin si Lisin sa coach para sa kanyang pagliban sa pulo. Nang handa na siyang ilabas ang kanyang telepono para mag-translate, lumapit ang kotse ni Ian. Hindi lang siya napakabait kay Jujon, ngunit naging interpreter din siya para sa kanila. Agad na hinila ni Lisin ang kotse ni Ian sa isang sulok at hiniling sa kanya na kusa siyang umalis sa kanyang trabaho bilang interpreter. Nang makita niyang hindi sumasang-ayon ang kotse ni Ian, nagbanta siyang hihilingin sa coach na tanggalin siya sa trabaho. Para biglin ang kotse ni Ian, sinabi ni Lisin na ang dahilan kung bakit hindi pa niya nahahanap ang kanyang unang pag-ibig ay dahil ayaw siyang makita muli ng kabilang panig. Ang taktikang ito ay talagang nakasakit sa kotse ni Ian, ngunit bilang kapalit ay malakas siyang sinipa. Nang malaman ni Jujon na nasa gulo si Ligon, pumunta siya sa paaralan ni Chasion at nalaman na inaasar si Chasion ng kanyang mga kaibigan. Binubura rin siya ng kanyang mga kaibigan sa kanyang desk na tinatawag siyang pambansang kapatid na babae. Pinayuhan ni Jujon si Chasion na huwag masyadong pansinin ang sinasabi ng iba na hanggang wala siyang ginagawang mali, ayos lang. Ngunit sinabi ni Chasion na mayroong tatlong pinakawalang silbi na tao sa mundong ito at ayaw niyang mag-alala sa sinasabi ng iba.
Ngunit ang mga salitang iyon ay patuloy na umalingaw sa kanyang isipan na nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan sa sarili. Inilagay ni Jujon ang trash bag kay Chasion at tinanong siya kung ano ang susunod niyang gagawin. Pagkatapos, tinuruan ni Jujon si Chasion kung paano aliwin ang sarili at nang buksan niya ang kanyang mga mata, si Chasion ay tumakas na. Nang dumating si Ligon sa set, nakita niyang nakikipagtulungan si Chasion sa direktor upang i-shoot ang commercial. Kahit na ang pagkaantala ng investment ay maaaring magdulot ng pagkalugi ng kumpanya, iginagalang pa rin ni Ligon ang desisyon ni Chasion at nagplano na tapusin ang advertising contract. Sinabi ni Chasion kay Ligon na pumunta si Jujon sa paaralan upang aliwin siya. Narinig ni Ligon na tinulungan siya ni Jujon, na ikinagulat niya kung paano siya magpapasalamat kay Jujon. Si Jujon ay nagtataka kung bakit hindi pa bumabalik si Ligon. Ngunit sinabi niya kay Kola na hindi niya talaga hinihintay si Ligon. Malambing niyang sinabi na nakatulog siya saglit sa kumpanya at tinanong si Ligon kung bakit siya tumawag. Nang marinig niyang inanyayahan siya ni Ligon na kumain, nagkunwari siyang hindi pa siya kumakain. Binanggit pa ni Jujon na dati ay sinabi ni Ligon na ayaw niyang makisalo sa kanya sa iisang mesa. Ngunit hindi inaasahang sinabi ni Ligon ng kalmado na maaari na itong kalimutan. Nang makita ito, nagkunwari si Jujon na nag-aatubili, ngunit pumayag pa rin siyang sumama. Resulta, binigyan lang siya ni Ligon ng 30 minuto para makarating na nagpagalit sa kanya at hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkasakay pa lang sa kotse, sinabi na ni Jujon sa driver na magmaneho ng mas mabilis at kinuha ang salamin upang mag-ayos. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Lisin na nagsasabing gusto niyang ibigay sa kanya ang emotional diary. Nag-ayos si Ligon sa harap ng kamera at nakita rin ang kosyon ng may-ari ng restaurant na madalas gamitin ito. Agad siyang humiram ng kosyon at sinabi na narinig niya na hindi dapat umupo ang mga babae sa masyadong malamig na lugar. Pagkatapos, naghanda siya at naghintay na dumating si Jujon, ngunit nang tumingin siya, nakita niya ang isang hindi inaanyayahang bisita. Ito ay si Chasion na hindi nag-aatubiling matulog sa mismong unan na inihanda niya para kay Jujon. Habang naiinis siya sa diretsang pag-ugali ni Chasion, nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing hindi makakarating si Jujon dahil sa trabaho. Balak ni Ligon na umalis, ngunit ang ilang salita ni Chasion ay nagpabago ng isip niya. Tinukso niya ito ng kaakit-akit na nagpaupo sa kanya at nagtanong kung ano ang sinabi ni Jujon sa likod niya. Sinabi ni Chasion na paano mawawala ang pangunahing ulam at umorder ng 2 bote ng beer, na ikinagulat ni Ligon. Mabilis niyang binuksan ang beer para sa kanya, ngunit walang ibinunyag na mahalagang impormasyon si Chasion. Inanyayahan lang siya na uminom kasama siya. Nang makita niyang tubig lang ang iniinom ni Ligon, nakonsensya siya, kaya isinaksak niya ang isang piraso ng pipino sa baso nito at tinanong siya kung pakiramdam niya ay umiinom siya ng cocktail. Pagkaraan ng ilang sandali, puno na ang mesa ng mga bote, ngunit walang pangunahing kwento ang nabanggit. Pakiramdam niya ay niloloko siya, kaya aalis na sana si Ligon nang marinig niyang sinabi ni Chasion na hinahanap din niya ang kanyang unang pag-ibig. Nagtataka siya kung paano magiging reaksyon ang taong iyon kapag nagkita silang muli, kung iyon ba ay isang one-sided love lang. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Ligon na kailangan niyang subukan para malaman. Sinabi ni Chasion na kung hindi niya ako gusto, hindi bagi nakakaawa ako. Hindi siya masagot ni Ligon, ngunit sinabi niya na kung siya ang nasa sitwasyon, handa siyang hanapin muli ang kanyang unang pag-ibig kahit na siya ay tanggihan. Pinuri ni Chasion si Ligon at sinabing siya ay isang napakakaakit-akit na lalaki. Sinabi rin niya na kung siya ang unang pag-ibig nito, hindi niya ito sasaktan tulad ng ginawa ng kanyang ate. Nang umalis siya, sinabi niya na kahit hindi niya maalala kung ano ang sinabi ni Jujon, siguradong nag-aalala ang kanyang ate para sa kanya. Sa isang simpleng pangungusap na iyon, biglang naging mas matamis pa sa pulot ang puso ni Ligon. Sa kabilang panig, magalang na hinila ni Lisin ang upuan para kay Jujon at binayaran ang buong restaurant upang mag-enjoy sa tanawin. Ngunit pagdating niya, agad na hiningi ni Jujon ang diary nang hindi pinapansin ang kanyang paligid. Agad na sinamantala ni Lisin ang pagkakataon na mag-confess sa kanya gamit ang isang nakakahiya na linya in love you. Ngunit patuloy na tinanong ni Jujon ang tungkol sa diary. Nasa isip lang niya si Ligon. Ano man ang sabihin o gawin ni Lisin, hindi masyadong interesado si Jujon at patuloy pa nga siyang pumupuri sa ganda ng tanawin. Upang pigilan si Ligon at Chasion na maalala ang nakaraan, plinano ni Lisin na sabihin kay Jujon na si Chasion ang unang pag-ibig ni Ligon. Ngunit nang marinig niyang pansamantalang nakatira si Chasion sa bahay ni Jujon at mahigpit na binabantayan, agad siyang sumuko sa kanyang plano. Inakala niya na tiyak na ibabalik ng mga magulang ni Chasion sa bahay. Nakita ni Lisin na patuloy na tinitingnan ni Jujon ang orasan, kaya pinalitan niya ang paksa. Hindi inaasahang, nagpakita si Jujon ng pagkasabik at agad na naging curious tungkol sa kwento. Isang pangungusap ni Lisin ang nagpangiti kay Jujon na nagpapatunay sa katotohanan na tuwing binabanggit niya si Ligon, nagliliwanag ang kanyang mga mata. Agad na ipinaliwanag ni Jujon na dahil si Ligon ay isang pasyente, mas interesado siya kay Ligon. Ngunit nagbiro si Lisin na nagkamali si Ligon na si Jujon ang kanyang unang pag-ibig kaya siya nagustuhan siya. Pag-uwi, nagdala si Jujon ng 2 pakete ng gomis upang ibahagi kay Ligon. Pagkabukas pa lang ng beer, pareho silang humiga sa sofa at nagpatuloy na matulog. Nang magising, nagulat si Jujon at umupo mula sa sofa. Inayos ang kanyang buhok at napansin na hindi pagising si Ligon. Lihim siyang sumilip ng kaunti, ngunit hindi inaasahang nagising si Ligon at nang
Nang hindi sinasadya, sinampal niya ito. Nagulat si Ligon at inisip niya, ganon na ba kung tumingin lang. Pagkatapos, lihim na pumasok ang dalawa sa paaralan upang palitan ang mesa ni Chasion. Naiinis si Ligon habang si Jujon ay matatakutin sa dilim ngunit gusto pa rin sumama. Walang magawa si Ligon kundi hawakan ang kamay ni Jujon at paminsan-minsan ay sinasadya niya itong gulatin. Naniniwala si Jujon na ang pagpapalit nila ng mesa ay tulad ng pagbibigay ng isang bagong canvas sa isang estudyante upang magpinta. Pumunta sila doon upang mag-graffiti sa mesa upang pigilan ang ibang estudyante at tulungan si Chasion na mabawi ang kanyang tiwala sa sarili. Kaya, ang dalawa ay naghanap ng panulat at pintura upang magpinta sa mesa at habang ginagawa ito, lihim na tumitingin si Jujon kay Ligon. Bagaman sinubukan niyang tanggihan ang damdamin ng kilig, mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa dati. Alam niyang hindi siya ang unang pag-ibig ni Ligon, ngunit upang kumpirmahin ang kanilang damdamin, gumawa siya ng isang bagay na nakakabigla. Tumakbo siya at niyakap si Ligon nang lumingon ito pagkatapos makuha ang kanyang telepono. Nakalimutan ni Jujon na kung mararamdaman niya ang tibok ng puso ng iba, mararamdaman din ng iba ang tibok ng puso niya. Ang malakas na tibok ng puso ay narinig sa pareho sa kanila at kahit na walang nagsalita, naintindihan nila ang damdamin ng isa't isa, ay kusa siyang hinalikan ni Ligon. Samantala, si Lee Sin ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa nang maisip na makatrabaho si Seon. Nagtaka si Gokbong kung gaano nakatagal magkakilala ang dalawa, na ikinatuwa ni Lee Sin na ikinagulat ng lahat sa silid. Ang sigaw niya ay nagpaalala pa sa coach. Sa sandaling ito, dumating si Chasion na huli na at pumasok sa silid ng may pagmamalabis na ikinagalit ng coach. Inutusan niya ang dalawa na pumunta sa Athlete Village bago magnegatibo 5-7 ngayong hapon. Kung maantala sila ng isang segundo, maituturing na tinatalikuran na nila ang kanilang karapatan na kumatawan sa bansa. Simula nang matuklasan ni Jujon na mahal niya si Ligon, ginawa niya ang lahat upang iwasan si Ligon. Nakita ni Jujon na nakatitig sa kanya si Ligon, kaya patuloy siyang bulong sa sarili na, hindi mo ako makita, hindi mo ako makita. Samantala, inisip ni Ligon na masyado niya siyang namimiss, kaya siya nagkakaroon ng hallucination. Nang akmang iaabot niya ang kanyang kamay upang suriin, bigla siyang ginambala ng nanay ni Chasion. Nang makita ito ni Jujon, mabilis siyang nagtago sa dressing room. Pagkatapos niyang kalmaduhin ang kanyang sarili, hindi niya napigilan ang sarili na sumilip. Sinisi ni Jujon ang lahat ng pagkakamali sa kanyang sarili, na matagal na siyang hindi nagmamahal, kaya sa kalungkutan, nakita niya ang sinumang lalaki na gwapo. Bago pa man siya matapos magsalita, lumitaw si Chasion sa likod niya at sinabing goodnight. Akala niya ay sapat na ang kahihiyan na nahuli siya ni Chasion sa kanyang sikreto, ngunit hindi inaasahang dumating si Chasion. Tinangkapan ng bata na ayusin ang isang pagpupulong para sa kanya, na tuluyang nagpabagsak sa natitirang dignidad ni Jujon. Nais ni Lee Sin na umalis si Chasion kaya nagsalita siya tungkol sa masamang bagay sa Athlete Village. Lalo na ang katotohanan na kailangan niyang makasama ang taong kinamumuhian niya sa loob ng 24 oras, kumain at magtrabaho ng magkasama at manatiling magkasama. Umaasa si Lee Sin na magiging epektibo ang planong ito, kaya idinagdag niya ang isang pangmusap kapag sobrang stress, nagkakaroon ng mga wrinkles. Hindi inaasahang, hindi kumilos si Chasion ayon sa kanyang inaasahan. Inisip niya na kung siya ay nalulumbay, tiyak na mas pagod si Lee Sin, isang atleta. Hindi lamang siya pagod sa pagsasanay kundi kailangan din niyang harapin ang kanyang ex sa loob ng 24 oras. Nang maisip lang niya ang mga wrinkles sa mukha ni Lee Sin sa hinaharap, naramdaman ni Chasion na okay lang na magsakripisyo ng kaunti. Upang maiwasan na sumakay sa parehong kotse, kasama si Ligon, nagplano si Jujon na sumakay sa bus. Ngunit nahuli siya ni Gokbong at hinila pabalik, halos matumba at buti na lang at dumating si Ligon upang tulungan siya. Nang matuklasan niyang si Ligon ang nagligtas sa kanya, nagulat si Jujon at lumingon upang panatilihin ang kanyang distansya mula sa kanya. Nang makita siya, sinabi ni Ligon na ang kanyang sasakyan ay nasa harap. Sa sandaling nag-iisip si Jujon kung paano makatakas sa sitwasyong ito, dumating si Lee Sin at inanyayahan si Jujon na sumabay sa kanyang sasakyan. Agad na pumayag si Jujon na ikinagalit ni Ligon at nakipagtalo siya sa kanyang kapatid upang anyayahan si Jujon na sumama. Inalis ni Jujon ang kanyang kamay mula kay Lee Sin na ikinatuwa ni Ligon. Ngunit hindi inaasahang, nagpa siya si Jujon na sumakay sa kotse ni Lee Sin na nagpalito kay Ligon at nag-alala na nasugatan siya sa kamay. Tuwang-tuwa si Lee Sin at sinabihan ang kanyang kuya na pumunta sa Athlete Village. Ngunit bago pa man siya matapos magsalita, sinisingit ni Chasion. Sinabi niya na gusto niyang sumabay sa kanyang ate, ngunit ayaw niyang sumakay sa kotse ni Lee Sin. Dahil dito, nagalit si Lee Sin at nagitngit sa galit, inutusan siya na sumakay sa kotse ng manager. Sinabi niya na gusto niyang sumakay sa kotse ni Ligon at pinasalamatan siya sa paghatid sa kanya pauwi kagabi. Sinabi rin ni Ligon na napakasaya ng kanilang pag-uusap noong gabi na hindi siya nakatulog buong gabi sa sobrang tuwa. Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil si Lee Sin at nagtaka kung kailan sila naging malapit. Sa takot na may maalala ang kanyang kuya, iminungkahi niya na sumakay silang tatlo sa kanyang kotse. Nang maghahanda na silang umalis, nakita ni Chasion na hinahabol siya ng mga tauhan ng kanyang ama upang iwi siya. Sa sobrang takot, itinulak niya si Ligon papasok sa kotse at tumakbo sa kabilang panig. Sinipa si Lee Sin papasok sa kotse. Sinabi ni Lee Sin na ito ang kanyang bagong bili na kotse at hiniling kay Chasion
Chashon na maging maingat sa pagmamaneho. Ngunit nagmaneho siya ng mabilis na parang baliw na ikinatakot ni Jujon at niyakap si Ligon ng mahigpit. Sa sandaling ito, napagtanto ni Jujon na walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Tinanong niya ang sarili kung dapat ba siyang magpakasal sa isang Vietnamese na lalaki upang makatakas sa sitwasyong ito. Nakita ni Lee Sin na hindi maganda ang mukha ni Jujon, kaya tinanong niya kung may masama ba siyang nararamdaman. Nang marinig ito, nagkunwari si Jujon na nasusuka at kailangan niyang matulog ng saglit. Sabay-sabay na hinubad ng magkapatid na Lee ang kanilang mga jacket at mabilis na ipinatong ni Lee Sin ang kanyang jacket kay Jujon. Inisip ni Jujon na maganda rin iyon, sinusubukang iwasan na harapin si Ligon. Narinig ni Lee Sin na ang mga taong iyon ay ipinadala ng tatay ni Jujon upang dakpin siya, kaya tuwang-tuwa siya at nagkunwari na nagugutom at gustong maghanap ng makakain sa rest area. Nakita niyang hindi na tinag si Chashon, kaya idinagdag niya na mayroon ding mga hotdog at toasted rice cakes doon na paborito ni Jujon. Nang marinig niyang paborito iyon ng kanyang ate, agad na pumayag si Chashon. Ang isa pang dahilan ay dahil nakita niyang kumukurap ang fuel gauge. Pagdating sa rest area, binigyan ni Lee Sin ang bawat isa ng pera at sinabing bumili sila ng gusto nilang kainin. Sa huli, kinuha ni Chashon ang pera at dahil sa lamig, tumakbo siya pabalik sa kotse. Hindi alam kung ano ang nangyari, mabilis na tumakbo si Lee Sin sa coffee shop upang bumili ng 3 tasa ng kape. Pagkatapos ay ginamit niya ang telepono na hiniram kay Chashon upang tawagan ang tatay nito. Samantala, si Jujon ay nakatayo sa harap ng salamin, sinasabi sa sarili na kailangan niyang maging matino. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na bumili ng maraming malambot na candy na gusto ni Ligon. Kailangan niyang maghanap ng makatuwirang dahilan na si Ligon ay kaibigan lang. Si Ligon ay nag-atubili ng matagal sa tindahan ng toasted rice cakes, ngunit sa huli ay tumakbo ng diretso sa butika. Sa una, plano niyang bumili ng isang kahon ng Band-Aid, ngunit bumili siya ng gamot sa sipon, gamot sa suka, at pain reliever ayon sa mga sintomas ni Jujon. Sa dami ng mga bagay na iyon, saktong naubos ang lahat ng perang dala niya. Nang maisip niyang hindi pa niya nabibili ang paboritong toasted rice cake ni Jujon, nagpa siya siyang ipalit ang kanyang Band-Aid sa toasted rice cake. Pagbalik pa lang ni Lee Sin sa kotse, nakita niya na may natutulog sa likod na upuan. Dahil nakatakip ang taong iyon ng jacket, inakala niyang si Jujon iyon at inisip na kailangan lang niyang hintayin ang kanyang kuya upang makaalis. Ngunit bigla siyang nakita ang kanyang kuya na masayang nakikipag-usap sa isang tao at papalapit. Inakala niya na si Chashon ang nasa likod ng kotse, kaya naisip niya na hindi naman kawani ang kanyang kuya. Kaya nagpa siya siyang huwag nang mag-atubili at agad na nagmaneho paalis. Nagkatinginan sina Jujon at Ligon ng awkward at nagplano na tumawag, ngunit nakita nilang naiwan nila ang kanilang mga telepono sa kotse. Gusto nilang maghanap ng public phone, ngunit wala silang dalang wallet. Tuwang-tuwa si Lee Sin na sa wakas ay nakatakas na siya, ngunit sa susunod na segundo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jujon. Sa puntong ito, nalaman niya na ang taong nasa kotse ay hindi si Jujon kundi si Chashon. Sa kabilang linya, sinabi ni Ligon sa kanyang kapatid na huminto at hintayin sila sa susunod na rest area. Nalaman ni Chashon na plano talaga ni Lee Sin na iwanan siya, kaya galit na hinawakan niya ng mahigpit ang buhok ni Lee Sin at hindi bumitaw. Wala nang magawa si Lee Sin kundi gamitin ang wristband ni Chashon upang bantaan siya. Nagkasundo silang magbilang hanggang 3 at magkasabay na bumitaw. Ngunit hindi sinasadyang naputol ni Lee Sin ang wristband ni Chashon. Samantala, dinala ni Ligon si Jujon sa isang shortcut sa bundok upang makatipid ng oras. Habang naglalakad, biglang sumigaw si Jujon na ikinagulat ni Ligon. Inakala niyang hindi maganda ang pakiramdam ni Jujon kaya kinuha niya ang gamot sa kanyang leather bag. Ngunit tinanong siya ni Jujon kung mayroon siyang Band-Aid dahil nasugatan ang kanyang sakong sa pagsusuot ng mataas na takong sa daan ng bundok. Agad na napansin ni Ligon na may mali ngunit hindi niya matandaan kung ano. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghahanap, naalaala niya na ibinalik na niya ang kahon ng Band-Aid. Nang makahanap ang dalawa ng lugar para magpahinga, nag-alinlangan si Jujon kung ilalabas niya ang malambot na candy. Sa sandaling ito, lumuhod si Ligon sa harap niya at ginamit ang libreng cotton pad mula sa butika upang i-disinfect siya. Dahil dito, hindi alam ni Jujon kung ano ang gagawin at gusto niyang tumanggi. Ngunit sinabi ni Ligon na kung papayagan niya siyang i-disinfect ang kanyang sugat, bibigyan niya si Jujon ng regalo. Pagkatapos ay kinuha niya ang toasted rice cake na nakatago sa kanyang bag. Nais ni Jujon na kainin ito, kaya lumunok siya at kumalam ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Kaya pumayag si Jujon na i-disinfect ni Ligon ang kanyang sugat. Samantala, si Lee Sin ay nasa kotse at nahirapan siyang ayusin ang naputol na wristband. Sa sandaling ito, nagtaka siya kung bakit hindi pa bumabalik si Chashon. Sa galit, tumakbo si Chashon sa bundok, ngunit sa huli ay naligaw at hindi mahanap ang kanyang daan pabalik. Nakita niya ang isang karatula na nagbabala tungkol sa mga ahas at ligaw na baboy sa malapit. Natakot siya at naghanap ng sanga upang protektahan ang sarili. Nang maisip ni Chashon na sasama siya kay Satanas sa liblib na lugar na ito, nagulat siya kay Lee Sin mula sa likod. Biglang sumakit ang tiyan ni Lee Sin at tinanong si Chashon na bantayan siya upang makapunta siya sa ibang lugar para magbanyo. Pagkatapos, binigyan niya si Chashon ng chocolate bar sa kanyang bulsa. Bago pa man makareact si Chashon, inilagay niya ang isang tumpok ng pera sa kamay nito at ibinalik ang telepono.
Sinabi niya na huwag mag-alala dahil may regular na nagpapatrolya sa lugar na ito. Pagkatapos, inalis ni Lee Sin ang kanyang scarf at sinabing malamig sa bundok na ikinagulat ni Chashon. Nagtataka siya kung gaano katagal ito at kung constipated ba siya. Itinuro ni Lee Sin ang isang pulang ribbon sa puno at sinabi sa kanya na ito ay tanda na iniwan ng mga forest ranger upang hindi sila maligaw. Pagkatapos gawin ang lahat, lihim siyang pumasok sa kalapit na maliit na kagubatan at palihim na nag-text sa tatay ni Chashon upang ibigay ang kanyang lokasyon. Biglang may narinig na isang malakas na sigaw sa gitna ng bundok. Pagkatapos, lumabas si Lee Sin ng dahan-dahan na may masakit na mukha at sinabing may nakakagat sa kanyang puwit. Nang makita ang nahihirapang mukha ni Lee Sin, biglang naalaala ni Chashon ang babala tungkol sa ahas na nakita niya kanina sa daan. Nang marinig ito, nanginginig ang mga binti ni Lee Sin na nagbanggaan ang kanyang mga bato. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Chashon, parang lalong sumakit ang sugat sa kanyang puwit. Hindi na nag-isip pa si Lee Sin at agad na humiling kay Chashon na tawagan ang emergency rescue team. Ngunit nang tumawag siya, sinabi ng emergency rescue team na malayo sila at aabutin pa ng 30 minuto bago makarating. Kahit na nagmamakaawa si Lee Sin kay Chashon na tulungan siyang tingnan ang sugat, mahigpit siyang tumanggi dahil nasa isang napakasensitibong lugar iyon. Bagaman hindi niya matitingnan ang sugat ni Lee Sin, nag-aalala pa rin si Chashon para sa kanya. Nag-aalala siya na hindi mahanap ng emergency rescue team ang liblib na lugar na ito, kaya nagplano siyang bumaba sa paanan ng bundok upang maghanap ng tulong. Kapag nagkita ang dalawang nakakatawang tao, natural lang na hindi maiiwasan ang mga sitwasyong nakakatuwa at nakakaiyak. Bago siya umalis upang maghanap ng tulong, maalalahanin na sinabi ni Chashon kay Lee Sin na baka lason ang ahas na kumagat sa kanya. Maingat din niyang ibinalik ang scarf sa kanya dahil medyo malamig sa bundok. Ang mga salita ni Chashon ay agad na nagpalamig sa buong katawan ni Lee Sin, na parang nagsisimula ng kumalat ang lason sa buong katawan niya. Dahil sa takot na baka maaga siyang mamatay, mabilis na tumakbo si Chashon upang maghanap ng taong makakatulong sa kanya na sipsipin ang lason. Nang akmang lilingon na siya upang umalis, iniabot niya ang kanyang mga kamay upang pigilan siya. Nagmakaawa siya na manatili siya sa tabi niya dahil ayaw niyang mamatay sa isang liblib na lugar na tulad nito. Inamin ni Lee Sin na marahil ay nararanasan niya ang karma dahil sinadya niyang ibigay ang impormasyon sa tatay ni Chashon. Upang matuloy ang kanyang pagkakamali, mabilis na kinuha ni Lee Sin ang bracelet na bagong ayos niya at ibinigay kay Chashon. Dito, inamin din niya na alam niya ang taong hinahanap niya at gusto niyang gamitin ito upang itama ang kanyang pagkakamali. Biglang nagkaroon ng 1,000 tanong sa isip ni Chashon nang malaman niyang kilala ni Lee Sin ang kanyang tunay na ama. Hindi pa nakakahanap si Chashon ng makatwirang sagot nang biglang nahimatay si Lee Sin dahil sa matinding sakit. Sa harap ng napakahirap na sitwasyon, kahit ayaw niya, inabot pa rin ni Chashon ang kanyang kamay sa baywang ni Lee Sin. Hindi alam kung ano ang nangyari, ang dalawa ay nakatayo doon na nakatulala na parang dalawang usa na naligaw at nawala ang mga ngaso. Matapos suriin ng mabuti, sinabi ng emergency rescue team sa dalawa na si Lee Sin ay nakagat lang ng pukyutan. Kung hindi siya allergic sa venom ng pukyutan, walang seryosong problema. Ngunit pinuri rin ng emergency rescue team ang pagiging makabayan at paglilingkod ni Chashon nang tulungan niya si Lee Sin na sipsipin ang lason. Ang kanyang matapang na kilos ay nagdulot sa mga miyembro ng rescue team na isipin na silang dalawa ay magkadugo. Nang dumating sina Ligon at Chujeon at nakita ang nakaparadang ambulansya, nagtaka silang dalawa kung anong nakakagulat na bagay ang ginawa ng dalawang leon na ito. Ang tugon sa kanyang mga salita ay ang nakakatakot na katahimikan ni Lee Sin at ang balisa na mukha ni Chashon. Ngunit sa buhay, ang mga malas ay kadalasang nakakaranas ng maraming problema. Ang sasakyan ay kakasimula pa lang at hindi pa gaanong nakakalayo nang bigla itong huminto. Kaya naman pala dahil kanina sa rest stop, nakalimutan ni Lee Sin na maggas dahil sa sobrang pagmamadali. Sa panig ng Athlete Village, si Gokbong ay parang mababaliw na sa mga nakakainis na taong ito. Habang ang lahat ng kalahok sa laban ay nasa lugar na, ang numero ng sasakyan ni Ian at Lee Sin ay hindi pa rin makontak. Sa kabilang banda, ang 4 na taong ito na puno ng pagkakasala ay nagsisisihan. Nang makita si Gokbong na walang tigil sa pagtawag, walang sinuman sa kanila ang nangahas na sagutin ang tawag. Nang maisip ng 4 na baka maglaho na ang kanilang karera dito, biglang may lumabas na sasakyan mula sa kung saan. Pagbukas ng mahiwagang pinto, ang taong lumabas mula sa sasakyan ay walang iba kundi si Chashon. Nang makita ang desperadong kalagayan ng 4, naisip ni Chashon na kung wala siya, hindi niya alam kung paano nila haharapin ang sitwasyong iyon. Matapos dumaan sa maraming hirap, sa wakas ay nakarating din silang lahat sa Athlete Village bago pa mahuli ang lahat. Habang pumapasok si Lee Sin at ang sasakyan ni Ian para magrehistro, dinala naman ni Ligon si Chujeon sa maliit na nayon kung saan siya nakatira kasama ang kanyang lola. Nakatayo sa tulay na muntik na siyang ikamatay, naglakas loob si Ligon na umamin ng kanyang nararamdaman kay Chujeon. Sa kabila ng patuloy na pagtanggi ni Chujeon at sa kabila ng sinasabi niyang wala pa siyang nararamdaman para kay Ligon. Ngunit sa gulat sa kanyang mga mata, alam niyang hindi siya nagsasabi ng totoo. Ayaw niyang patuloy niyang linlangin ang sarili niya at gusto niyang harapin niya ang kanyang damdamin. Sa huli, si Ligon ang gumawa ng unang hakbang at idinikit ang kanyang mga labi sa mga labi ni Chujeon. Dito nagtatapos ang bahaging ito. Salamat sa inyong suporta. Nawasa ay magkaroon kayo ng magandang kalusugan para patuloy na suportahan ang aming koponan. Hanggang sa susunod na bahagi, paalam at hanggang sa muli, paalam.